Hindi naman mahina ang kanyang sperm. Ang payo ng kanyang doktor, he must find a woman. Iyong aktibang matres nito. At para lalong mabilis ang kanyang pagbuo dapat, pakasalan muna niya ang babaeng may masaganang sinapupunan. Dahil sa kagustuhan ng binata na magkaanak, napunta siya sa Obando kung saan naranasan niyang sumayaw. Kasama ang dalaga na sa pagkahawak kamay nila, may kakaiba silang naramdaman sa isa't isa. Ang problema, hindi naman girlfriend ng binata ang dalaga. Hindi niya rin ito asawa. Magkakatotoo nga kaya na destiny ang mangyayari sa kanila? Paano na lang kung nahulog ang binata sa nakasayaw niya sa Obando? Ito na nga ba ang magiging daan para magkaanak siya? Magiging ready na nga ba ang binata lumagay sa tahimik? Or gusto niya lang magkaanak pero ayaw niyang matali sa marriage? Hello mga idol! May bago na naman pong story. Ang ating mapapakinggan, kwentong pag-ibig ni Tara at Carlo at ang kanilang pagtatagpo sa Obando. Narito ang kanilang story. Pagkatapos ng malagkit na paglilikis nila Carlo at Mina, ito naman ang gusto ng babae. Tuwing nakikita sila ho talaga doon tuloy nila. Yeah, he admit, he's enjoying tuwing nasa kama sila but for him, hanggang kama lang talaga sila. Pagkatapos kasi ng maiinit nilang tagpo, para na siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Gusto rin sana niya yun, kagaya ng kanyang napapanood after they making love. May mga sweet words na lumalabas sa labi nila, like, I love you honey, sweetheart, whatever pa ang kanilang tawagan. Tapos, may kiss pa sa noo ng babae para iparamdam ang pagmamahal nito. He dreamed that kind of relationship. Tumayo na si Carlo. Dress up. Utos niya sa babae saka dinampot ang damit. Bakit? May pagtatakang tanong nito. Do it! Bakit nga? Tell me. May pupuntahan tayo. Saan ba tayo pupunta? Don't ask. Just do it what I said, Mina. Ikaw na lang, Carlo. Walang ganang tugon ito. Ayaw mo talagang sumama sa akin. Tell me where we are going first. If gusto ko so, sasama ako sa'yo. Nakadama ng pagkairita si Carlo kay Mina. Ito yung ayaw niya sa ugali nito. Marami pang tanong. Okay, kung ayaw mo, hahanap ako ng ibang kasama ko. Woman? Yes. I will come with you. Kay bilis nitong tumayo. Nagbihis sa harapan ng binata. Sanay na si Carlo sa ganun. Almost naman lahat ng kanyang nakakasiping, wala nang hiya-hiya pa. They are walk naked in front of him. Pumasok sa banyo si Carlo para mag-shower muna. Nag-ayos naman sa mukha si Mina. Para kay Mina, walang ibang babaeng pwedeng makasama si Carlo kundi siya lamang. She loved him so much. At isa, nasa kay Carlo na ang lahat. If he marry her, buhay rin na siya sa piling nito. Tara, doblehin mo ngayon ang kilos mo. Ang daming tao pag ganitong hapon na dahil hindi mainit. Sigaw ng kanyang tiya. Ano pa ba itong ginagawa ko? Daig ko na nga sa Lastic Man. Operation na ako nito na Lastic Girl. Gustong isagot ni Tara sa tiya. Aba, ang kanyang ginagawa, abot dito, abot roon at kaliwat kanan ang pagsungkit niya sa mga damit na nakasabit. Bakit kasi ayaw pang kumuha ng kasama namin? Kuripot? Pabulong-bulong niya. Sa totoo lang, hindi kaya ng isang tao ang magbantay kung maraming tao kagaya ngayon. Ay, nga naman, pagdating sa galaan hindi kuripot. Patuloy na pagbulong. Habang nasa kotse sina Carlo, Carlo, where are we going? You will know if we are there already. Please stop asking me. May iritasyon sa boses niya. Hindi naman ako mibo ito pag gano'n na ang tono ng boses ni Carlo. After 30 minutes, nakarating na sila sa kanilang destination. What are we doing here, Carlo? Sa pagkalito ay nagtatakang tanong ni Mina. You know this place, Mina? Everybody knows this place, Carlo. Ano ang naghaganap dito? Well, marami pero mostly ang lugar na ito ay para sa gustong magkaanak ng mag-asawa, di ba? Tatango-tango si Carlo. Alam rin pala nito. So, ano sa palagay mo ang gagawin natin dito, Mina? Ayaw man sana niyang si Mina ang kasama sa lugar na ito. He's no choice, kundi ito na lang. Sabi nga ng kanyang uncle, try niya, baka sakaling gumana. If mabuntis naman ito, then he have a baby. Carlo, don't tell me nasasayaw ka. Tayo, ayaw mo ba? What? Are you kidding me? Why not, diba? Carlo, wala akong diferensya. I think even you, right? Yeah. So bakit pa tayo pumunta rito? I want a baby. Walang gatol na turan. Gusto mong magkaanak na?
Sa ganitong paraan, you are so ridiculous. You can make a baby by yourself and you believe this you are? Weird. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Gusto mo ba akong samahan o ayaw? Tell me. Lalo siyang nairita. Fine, I will go with you. But I will tell you this. What? Ang bibiyayaan lang daw na nagsasayaw rito ay iyong may pananalig. Kung wala, nothing happens. Kung gusto mo lang subukan, please lang. Wag na natin gawin ito, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Mariing tinitigan ni Carlo ang dalaga. Tama naman ito. Kahit siya, hindi naniniwala. Pero ang sabi ng kanyang tito, try it, walang mawawala. So, ito ngayon ang gagawin niya. Tara na, uuwi na tayo? No, bababa na tayo para gawin ang pinarito natin. Ikaw lang naman ang may gusto nito, not me, Carlo. Then, stay here. Or if you want, go home now. Bumaba na siya. Padabog na sumunod si Mina sa binata. Ah, miss, pwede bang ikaw na lang sumukat nito? Ho? Gulat na tanong ni Tara. Para makita ko, sa tingin ko magkasintawan lang tayo. Tara, gawin mo na, isusukat mo lang naman. Sabat ng kanyang tiya. Pero tiya, customer yan. Pinalakihan nito ng mata ang dalaga. Walang nagawa si Tara kundi sundin ng tiya. Nang maisuot na ang damit, nagpaikot-ikot siya sa harapan ng bibili. Okay, fit sa'yo, kukunin ka na. Gumiti ang tiya niya sa kanya. Rental and sell ang damit na pangsayaw ang mga paninda nila Tara. Meron kasing ibang customer na minsan lang isusuot. Ang iba naman, binibili na pang remembrance na rin. Kumuha sa stock si Tara, binalot ito nang nakaalis na ang bumili. Magpapalit na sana siya. Ganyan ka muna Tara, sabi ng tiyahin. Ho? Bakit tiya? Magandang tingnan sa'yo. I-model mo muna. Nakangiting anito. Tiya naman. Pagtutol niya, muling pinanlakihan siya nito ng mata. Patingin-tingin sina Carlos sa mga tindahan para tumingin ng damit na kanilang isusuot sa pagsayaw. Sir, ma'am, sasayaw po ba kayo? Heto ho. Maganda to, gamitin nyo. Alok ng isang tindera kina Carlo. No! Matigas na sagot ni Mina. Nagpalakad-lakad pa sila hanggang sa nagawi sila sa may nagsasayaw na. Carlo, ganyan ang gagawin natin if we dance. So ashamed, you know? Paano kung may makakakilala sa akin? Lalo na ang paparazzi, my gosh! Kung sino man ang makakakita sa akin, I know they will laugh. Hindi pinansin ni Carlo si Mina. Ang kanyang atensyon ay nasa mga nagsasayaw. Carlo, are you listening to me? Magpalit na tayo. My goodness, Carlo, this is crazy, you know? Nakaramdam ng excitement si Carlo habang nakatingin sa mga nagsasayaw. Sa tingin niya, masaya ito. Lahat ng sumasayaw nakangiting makikita sa kanilang mga mukha ang determinasyon na mabiyayaan ng anak. Let's dance! Aniyaya niya dito. Shit! Lihim na murat ni Mina. Naglakad si Carlo para bumili ng isusuot nila nang matapat siya sa tindahan ng mga damit. Natulala ang tiya ni Tara nang may lumapit na lalaki sa kanya. Tara, may customer! Nabubulol na turan nito. Paanong hindi? Ang gwapo ng lalaking ito. Yun pa naman ang weakness nito. A good-looking man. Hindi naman narinig ni Tara ang sinabi ng tiya dahil busy siya sa ginagawa. Gave me this for me and for her. Turo ni Carlo sa nakasabit na damit. Hindi kumibo ang tiya ni Tara. Nakatingin lang ito sa customer nila. Natutulala kasi ito'y lalaki. Nairita si Mina. Well, sino ba naman ang hindi matutulala kay Carlo? Kahit siya ganun din nang una niya makita ito. Excuse me, ma'am? Ang sabi ko po, I want this. Tinaas pa ni Carlo ang damit. Ay, sorry sir. Renta ba o bibili na lang ninyo? Pangrenta lang kasi ang mga damit na ito. Ibig kong sabihin mga gamit na. So disgusting! Maarteng sabi ni Mina. Gustong magsungit ni Emily sa dalaga pero nagpigil ito sa customer. Naku ma'am, malhinis yan. Nilalaban pa namin yan with Downy kaya mabango. Mahinahong turan niya. Who cares, honey? Hindi natin kailangan gawin to. Let's go home. Salubong ang makapal na kilay ni Carlo na tumingin kay Mina. Kinuha niya ang damit. Saan pwede magpalit ma'am? Sir, may fitting room naman kami dyan. Itinuro niya ito. Good. Kinuha na niya ang damit. Tinungo ang fitting room. Nagpupuyos naman sa inis si Mina. She hate this place. Na matapos si Carlo kinuha ang para kay Mina. Change your clothes. Inabot niya ito. Napatingin si Mina sa damit sa totoo lang. Ayaw niyang hawakan. Nakakadiri kasi. Mina, what are you doing? Take it and change.
Ayaw man ni Mina pero wala siyang nagawa. Para walang masabi si Carlo, maarteng kinuha nito, tinungo ang fitting room. Napaharap si Carlo sa mga nagsasayaw. Napangiti siya. He felt great. Ewan ba niya, ang gaan ng kanyang pakiramdam sa loob ng fitting room. Oh shit! Hindi ko kailangan gawin to, no! Ayaw niyang isuot ang damit dahil ginamit na ito ng kung sino-sino. Namalay ba niya kung may mga sakit na ang mga ito? Mahawa pa siya. Lumapit si Tara sa tiya para ibigay ang napagbentahan. Ang akala ni Carlo si Mina na si Tara. Biglang ginagap ni Carlo ang kamay ng dalaga. He knows Mina. Marami pa itong kaartihan kung sasabihin pa niyang tara nang sumayaw. Nagulat si Tara na may palad na dumapo sa palad niya. Nagkatinginan pa sila ng kanyang tiya. Hindi siya nakamukha dahil tila ba tinamaan siya ng kidlat sa pagdalaiti ng palad nila ng lalaking humawak sa kamay niya. Let's go! Hinila ni Carlo ang dalaga na akala niya ay si Mina papunta sa mga nagsasayaw. Kakaiba ang nararamdaman ni Tara sa paghawak ng estrangherong lalaki sa kaniyang palad. Marami naman ang humawak sa kamay niya. Kaso, iba ngayon, naroroon ang tinatawag nilang koneksyon sa katawan. Dahil sa kakaibang nararanasan ni Tara at bago sa pandamang ito, bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong ibig sabihin ito? Gusto ko ang nangyayari sa aking katawan. Pakiramdam ni Tara para siyang nakukulam sa oras na yon. Sunod-sunuran kung ano ang mangyayari at hindi man lang siya nakapagprotesta. O sabihin man lang na, Mr. Wait, bakit mo hinawakan ang kamay ko? Napakunot noon naman si Carlo dahil sa kakaiba ang kanyang nararamdaman na kahit kailan, hindi pa niya naranasan ito. A lot of women, he have been touched only, lost, kick and pill. Pero ngayon, kakaiba. Naroroon ang tinatawag na elektrika na dumadaloy sa kanyang mga ugat na ngayon lamang niya nadama. Hindi siya si Mina. Gustong lingunin ni Carlo ang nahawakan niya pero nagdadalawang isip na baka ang dalagang ito, wala naman siyang ibang kasama na maisip ang tindera. No, hindi siya. Sigaw ng kanyang isip. Carlo ignores what he felt. Baka nga si Mina ito at baka nagbago bigla ang kanyang damdamin para dito. Patuloy ang kanilang paghakbang patungo sa mga nagsasayaw. Napangiti ang tiya ni Tara. Naloko na. Akala ng lalaki ang kasama ito. Aba, jackpot ka Tara. Sa tingin ko, mayaman at higit sa lahat guwapo. Hindi na lang siya umimik para pigilan ang pamangkin. Pero nang maalala ang babaeng nagpapalit sa fitting room, ang tagal naman kasi magbihis. Ano ba ang ginagawa nito sa loob? Bahala siya sa buhay niya. Baka natulog na. Buti nga sa kanya ang arte. Nang nasa gitna na sina Tara at Carlo, tinignan ni Carlo ang mga sumasayaw sa tabi niya. Sayaw na pare. Sumabay ka lang sa tugtog para mabilis na mabuo si baby. Puna ng isang lalaki kay Carlo. Tumango si Carlo dito. Ito naman ang pinunta niya rito. Pinalingan na niya ang kasama na makita ito. Kumunot at nagsalubong pa ang kanyang kilay. Who are you? At nasaan si Mina? Lalo yatang nakulam ang pakiramdam ni Tara nang masilayan ang mukha ng binata. Naman no, nasa paraiso ba ako ng mga lalaki? Ang gwapo. Hey, I'm talking to you. Sagutin mo ako. Napatingin si Carlo sa palad nilang magkahinang sa paningin niya. Tila kumikinang ito. What the hell? Dumb! Kaya pala ba? Iba ang aking nararamdaman. Gusto niyang bitawan ang kamay nila kaso ayaw sumunod nito. Pag nakita ito ni Mina, sigurado daig pa ang debate sa Senado ang mangyayari. Nasaan ba siya? Muni ng kanyang utak. Sayaw na! Sigaw ng mga tao. Doon natapos ang kulam ni Tara. Bitawan mo ang kamay ko. Mahina niyang sabi. Dahil malakas ang tugtog, what? Bahagyang hinila ni Tara ang kamay. Fine. Pinakawalan ni Carlo ito. Hahakbang na sana si Tara para iwan ang lalaki. Hey, wag mo akong iwan dito. Muli niyang hinawakan ang kamay ng babaeng napagkamalang niyang si Mina. Bakit ba? Tanong ni Tara. Dance with me, lady? Malumanay na sabi niya. Bakit ka naman gagawin to? Hindi kita kilala at lalong hindi mo ako kilala. Ang sayaw na ito para lang sa gustong magkaanak. Totoo naman ang sinabi ng babae. Pero para kay Carlo, maybe she's the one. Bakit siya ang kasama niya ngayon? Sa kanya mo ipupunla yun. Yung gintong binhi. Nagsusumigaw sa kanyang isipan. Well, siguro nga bakit hindi si Mina ang kasama ko ngayon. Ang sabi ni Uncle, maghahanap ako ng may malinis na matres. So, siya na kaya? Why not? Pinasadaan niya ng tingin mula ulo hanggang paa ang babae. Takteng lalaking to. Kung makahagod ng tingin parang babae. Bakla siguro. Not bad. Simple lang.
Not pretty at all. Simple lang talaga mag-ayos si Tara. Baby powder lang, okay na sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako, may trabaho naghihintay sa akin. Mister? Okay, you can do your job, but later, let's dance muna. Hinapit na niya ang bewang nito. Yes, he need to do this. Sayang ang oras. Ay, Diyos ko! Anak ng kalabaw! Naibulalas ni Tara sa gulat. Natawa si Carly sa narinig. You are bad. Biro niya. Bad ka riyan. Sa gulat ko. Bitawan mo nga ako. Ngumiti si Carlo sa dalaga. Ngiting nakakahimatay. Akin na lang ngiti mo. Siya naman ang napangiti. Sa tingin ni Carlo, the lady in front of him, her smile is not just a smile. Para sa kanya, a very innocent smile, like a baby, playing to her angel. Sayaw ng sayaw para makabuo kayo. Masayang sigaw ng isang matandang babae. Nakangiting umindak si Carlo. Naman, magkakanakakaw ng walang asawa. Naku po, ayaw ko pa. I'm still a virgin kaya napatingin siya sa binatang sumasayaw na. Hey, come on, samahan mo ko. Hinawakan ni Carlo ang kamay ni Tara para igiyang sumayaw. Sige na, sumayaw ka na. Malay mo siya na pala si Mr. Right, di ba? Tudyo ng kanyang isipan. Grabe naman siya. Anak ka agad ang gusto. Wala pang romance na nangyari. Pero sige na. Wala naman ang mawawala. At isa pa, paano ako magkakaanak kung walang nangyayari? Umindak na rin siyang sinabayan ang lalaki. Ngiti-ngiti naman si Carlo. Oh Lord, please give me a baby. Not just one, make it 2 or 3. Naglalaro sa isipan ni Carlo. Sa pwesto, naiinip na ang tiya ni Tara na lumabas ang nasa fitting room dahil may magsusukat na iba. Leche na babae ito? Natulog ka ba sa loob? Tinungo niya ito. Miss, tapos ka na dyan? No. Why are you rushing me? Aba, miss, kanina ka pa dyan. Hindi yan pahingaan. Sukatan lang ng damit. Dumb, this old woman. I know, wait, lalabas na ako. Iritadong sabi nito. Gaga naman ang babaeng to. Mayaman lang itsura pero parang sosyal na pokpok naman. Sana miss, kanina pa, ang tagal mo. Tingnan mo yung gwapong kasama mo, nagsasayaw na. Nasabi tuloy niya. Sa narinig ni Mina para siyang bulkan na handang pumutok. What? Simbilis siya ng kidlat na lumabas. May pawat-wat ka pang sinasabi, ang tagal mo eh. Hayun, nainip, gusto na makabuo. Di nang hila ng iba. Swerte si handsome, maganda na kuha. Who's the girl? You look? Para malaman mo na mas maganda siya sa'yo. Ngumiti siya ng pang-iinis. Isang pamatay na tingin naman ang isinukli nito at nagmamadaling lumabas na. Na makita nitong nagsasayaw na nga si Carlo. Tomet! Ako dapat! Not she! Naikuyom nito ang kamao. Nakikita sa mukha ni Mina ang sobrang galit. Damn you, Carlo! Bakit mo nagawa sa akin to? Ako ang kasama mo, bakit iba ang kasayaw mo? Nanggigigil ng sobra si Mina. Kung nasa harapan lang ni Mina ang kasayaw ni Carlo, baka nasa kalat na sapak na nahila pa niya ang buhok nito at ang lalong nagpupuyos kay Mina. Nang hinapit ni Carlo ang bewang ni Tara, sa sandaling iyon, nag-e-enjoy na si Tara sa mga nangyayari. Pangiti-ngiti pa siya. Tuwang-tuwa naman si Carlo kahit siya ay super enjoy. Hindi rin akalain na ganun pala ang feeling, and he never expected this kind of enjoyment, dancing with a stranger. Walang namutawing salita sa kanila. They just dancing until the song ended. Nagpalakpakan ng mga tao nang matapos na sila magsayaw. Hinihingal si Carlo. This is great! Woo! Sabi niya. Wala naman sabi-sabing iniwan na ni Tara ang lalaki. Alangan naman na magpapaalam pa siya rito hindi naman niya kilala ito. Kumbaga, sinamahan lang ito magsayaw. Hey, wait! Awat sana ni Carlo sa babae. Pero dire-diretso lamang si Tara. Ayaw niyang dingunin ito, baka may mangyari. Her heart falling to him that fast. Ganun daw kasi, parang may magic pag nakita mo na ang iyong prinsipe. Lady, I said, wait for me! Napalakas na si Carlo. Tuloy-tuloy ang dalaga. Oh man! Kanina lang kay tamis ng kanyang ngiti. Ngayon, she's like hot chili pepper. Dahil sa inis naman ni Mina, gusto niyang salubungin si Tara para bigyan ng mag-asawang sampal. Pero naisip din niya, she's a professional, a model, and a daughter of rich man sa bansa. Nilampasan ni Tara si Mina na ang mata sa kanya ay tila chainsaw na anumang sandali hahatiin ang kanyang katawan dahil sa selos. Nakangiting sinalubong ng kanyang tiya si Tara. Ano, nag-enjoy ka ba ng todo ha, Tara? Nagtaka si Tara bakit gano'n ang ngiti nito sa kanya. Aba,
Nagsayaw lang siya, bumait na. Kung alam lang niya na ito pala ang gamot sa kasungitan noon pa, sana niya ito ginawa. Tia, ano ka ba dyan? Ano ba yung sinasabi mo? Hoy, Tara, huwag ka na magsinungaling pa. Nakikita sa mukha mo, oh. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili, bakit hindi ito nagalit? Tia, hindi ko siya kilala. Ibang tugon niya. Ano naman ngayon kung hindi mo siya kilala? Kaya nga po. Sige na, Tia. Aayusin ko muna ang mga damit. Pag-iiwas na niya. Tara, may ibig sabihin ang ginawa ninyo. Alam kong alam mo rin ito. Patuloy nito sa pagsasalita. Tia, kung ang ibig mong sabihin ay magkakaanak kami, hindi mangyayari yun. Dahil hindi kami mag-asawa. Totoo naman ang kanyang sinabi. Para lang sa mag-asawa ito. Tara, hindi mo alam kung papaano maglaro ang tadhana ng kapalaran. Alam mo ang ibig kong sabihin dahil matalino ka naman. Tia, ikaw na rin mismo nagsabi sa akin noon na ang kapalaran ay tao ang gagawa nito dahil ito ang magpapakiikot sa buhay niya. Hindi makasagot ang kanyang tiya sa tinuran. Wala na ring nasabi pa si Tara. Tinalikuran na niya ito. Nakasimangot na mukha ni Mina ang nakita ni Carlo ng lapitan na ito. Hindi na siya kumibo pa dahil alam naman na niya kung bakit nalungkot ang maganda nitong kilay. Diretso lang sa paglalakad si Carlo hanggang sa pwesto nila Tara para magpalit ng damit. So, just like that ha, Carlo? Panimula ni Mina. What? Kunwaring hindi alam ang tinutukoy nito. Carlo, don't answer me what? You know what I mean? Medyo napalakas ang boses niya. Kung kaya tapatingin sa kanila mga taong nasa malapit lang. Napahinto si Carlo. Ayaw pa naman niya na sinisigawan. Lalo pa at nasa public area sila. Shut up, Mina. Huwag mong gawin yan sa akin. Because I don't like it. At isa pa, you don't have a right na pagtaasan ako ng boses. Do you understand? Madiin na sabi niya pero makikita sa mukha ni Carlo ang galit. Muli niyang pinagpatuloy ang paglalakad. Tikom kaagad ang bibig ni Mina. She knows Carlo. Iba kung magalit ang inilalabas nito. Done. Okay. Not no. Pero mamaya magtutuos tayo. Wag mo sabihin sa akin na ang babaeng kasayaw mo ay magkakaanak ka sa kanya. No. I don't allow that. Never. Kanya nang sinundan ito. Nang makita ni Tara na patungo na sa pwesto nila lalaking humila sa kanya para magsayaw, ewan pa niya bakit bigla na lang siyang nataranta. Tuloy hindi alam kung ano ang pupulutin muna. Napailingan tiyahin ni Tara sa naging reaksyon niya. Hay, tinamaan na ang puso niya. Tama lang naman. Noon naging mahigpit ako sa kanya dahil ayoko matulad siya sa kanyang ina. Napakabata nitong nagmahal. Pero ano, iniwan lang siya ng hayop na lalaking yon? Tiningnan niya ang pamangkin. Gusto niyang tumawa sa nakikita. Paado naman kasi, natapi na tapos muling kukunin para buklatin at muling tutupiin. Nang nasa harapan na ni Tara si Carlo, aba, pakiramdam niya pare siyang lumulutang sa hangin. Napatingin siya sa kanyang paa, nakaapak naman ito sa sahig. How much? Ang tinutukoy ni Carlo ang damit na ginamit. Parang walang narinig si Tara. Nakatingin lang ito sa lalaki. Kunot na naman si Carlo. Hey, ang sabi ko magkano? Dahil sa nakita ni Emily, lumapit siya para asikasuhin si Carlo. Sir, kung renta, 100. Kung bibilhin mo, 350. Just pay a rent. Don't tell me you will buy it. Iyan yung sinasabi nilang ukay-ukay lang. Ukay-ukay ko yan. Pagmumukha mo imported kaya ito galing Brazil pa. Gustong sabihin ni Emily. Hindi pinansin ni Carlos si Mina. Dumukot siya ng pera. Pakibalot na lang po ma'am. Dahil sa tinura ng binata, ubod tamis nang umiti si Emily. Hindi lang basta ngiti. Nang aasar pa ito para bang sinasabi na, pahiya ka. Napatingin siya sa pamangkin. Aba, ganun pa rin ito. Walang pinagbago. Ang batang ito ngayon pa lang, nagdalaga. Pasimple niyang siniko ito. Tia, aray ko naman. Mahina niyang daing. Gaga, iyang mata mo, ikurap mo naman. Masyado lang halatado. Bulong nito. Ho? Eto na lang, ibalot mo itong damit para matauhan yung dugo mo. Nakataas ang nakaparlor na kilay ni Mina. Well, she can sense naman si Tara. Ganyan na ganyan kaya siya noon. Noong unang makita si Carlo, nawawala sa kanyang sarili. Damn you! Akala mo ba mapapansin ka ni Carlo? No! Hindi ang isang katulad mong tindera ang magugustuhan niya. Ni sa talampakan ko wala ka? Sa inis niya. Honey, are you done? Saka pinulupot ang braso sa braso ni Carlo. Tama naman. Inabot ni Tara ang plastic bag sa binata. Napatingin siya sa braso ng dalawa na magkapulupot. Ewan ba niya?
Pakiramdam niya may kung anong masakit na nararamdaman sa puso. Kinuha ni Carlo ito. Thank you. Wait, hindi ko pa alam ang pangalan mo, miss. We're dancing already, pero we are strangers to each other. Carlo, kailangan pa ba? Singit ni Mina. Gusto mang asarin ni Emily si Mina? Kanina pa siya asar na asar sa kaartehan nito? Oo nga naman. Sabihin mo na, malay mo, magkabanggaan kayo sa daan, di ba pamangkin? Tiya naman. Pulong niya. Sabihin mo na kung ayaw mong ako magsasabi. So, you can tell me. Pero kung ayaw mo, okay lang. But for me, I will tell you my name. I am Carlo. Nakangiti niyang pagpapakilala sa sarili. Shit, I hate you, Carlo. Inis na inis si Mina. Napatingin si Tara kay Mina. Nakikita niya sa mata nito ang inis, parang gusto pa nga niyang sakalin siya. Pero no choice. Alangan naman na hindi sasabihin ang pangalan kung sinabi ng binata ang pangalan niya. Baka sabihin, suplada siya at pangalang ipinapagdamot pa. Tara. Nice meeting you, Tara. Inabot ni Carlo ang kamay dito. Napatingin si Tara sa tiyahin. Pinanlakihan siya ng mata nito na sinasabing abutin mo. Ayaw man niya pero inabot pa rin ito. Nice meeting you too, Carlo. Ngumiti si Carlos sa dalaga at kanyang pinisil ang palad nito. Kakaiba ang nararamdaman ni Tara sa ginawa nito. Pakiramdam niya may pumasok na kuryente sa kanyang puso. May ganun pala talaga? Let's go. May pupuntahan pa akong photo pictorial. Kunwari lang ni Mina para makaalis na sila. Okay. Bago binitiwan ni Carlo ang palad ng dalaga, muli niyang pinisal ito. Para bang sinabi nito na, we will meet again, Tara? Mina saw what he did. Sa sobrang inis na niya, kanyang hinila ang braso ni Carlo. Let's go, I'm late. Paangil na sabi pa. Bago tumalikod si Carlo, Tara, thank you. Habol niya. Bigla na lang sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Tara at siya ay tumugon. You're welcome. Pagpasok ni Carlo at Mina sa kotse, hindi pa ito pinaaandar ni Carlo. Nagpupuyos na sa inis si Mina. Damn you! Hindi na nito napigilan ang sarili na kanina pa pinipigilan ng pagkainis. Huh? Damn? For what? Medyo napataas ang boses ni Carlo. Yes, damn you! Damn you! Hiyaw nito. Stop, Mina. I don't understand you. You don't understand me? You know the reason why I am like this? Oh, I see. You are jealous to her. Yes, I am. Bakit siya? Bakit siya? Tanungin mo nga ang sarili mo, Mina. Kung nasaan ka kanina, ha? Nasa fitting room lang naman ako. Alam mo to. Bakit hindi mo ako hinintay? Tama naman ito eh. Akala kasi niya, siya na ang lumapit sa kanya. I thought you are the one I hold. So hindi pala. Saka hindi ka nga lumabas hanggang natapos kaming magsayaw, di ba? Tapos sasabihin mong hihintayin kita? Para ano? Mapanig sa kakahintay sa'yo? No way! Kahit na. Ako ang kasama mo, hindi siya. Madiin nitong sabi. Yes, hindi nga siya. Pero siya ang naroroon, not you. So wala na akong nagawa pa. We are there already. Alangan naman na babalik pa ako upang kunin ka. For me, kahit sino ang kasama ko sa pagsasayaw, walang problema. What? Kahit sino? I hate you. Yeah, and please, stop this conversation. I'm tired. Tired? Nagsayaw ko lang naman. Yeah, nagsayaw lang naman ako pero may kapalit. Kapalit? Na ano? Ngumiti lang si Carlo. Pinaandar na niya ang kotse. Nagmamaktol si Mina. Kay tulis ng nguso nito. Ah! Sigaw nito. Iba siya paggalit. Gusto niyang ilabas. Carlo don't care what she did. He felt so good what happens just now. Saka na siya mag-iisip kung ano ang plano niya kay Tara. Kakaiba tuloy ang ngiti ni Carlo na maalala ang dalaga. Kitang-kita ni Mina ito na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Damn you, Carlo. I hate your smile. Sinulyapan lang ni Carlo ang dalaga. Ngumiti siya ng todo na lalong nagpaasar kay Mina. Sa pwesto, hindi maalis-alis ang matamis ng ngiti sa labi ni Tara. Kahit na may kausap itong customer, nakangiti pa rin. Teka, bakit pa siya nakangiti? Dahil ba lalaking nakasayaw kanina? Ang saya natin ah! Puna niya sa pamangkin kahit na alam na niya ang dahilan. Tiya? Tiya lang ba? Hindi mo ba idedepensa yung sarili mo, ha? Tiya, para saan naman? Kung sabihin kong in love ka sa lalaking kasayaw mo kanina, ha? Tiya, walang katotohanan yung sinasabi mo, ha? Kaya? Nga ngayon pa lang kita nakitang kumiti ng ganyan, Tara. Tiya, hindi ba pwedeng masaya lang ako? Ang tanong, bakit ka ba masaya? Hindi ka naman ganyan dati eh. Araw-araw tayo magkasama. Napatingin si Tara sa tiyahin. Bakit nga ba siya masaya?
Nakuha ni Emily ang tingin ng pamangkin. Oh, ano? Tama ba ako ha, Tara? Teka, bakit pa ang bait ng tiya niya ngayon? Anong nakain ito? Hoy, Tara, titignan mo na lang ba ako ha? Alam ko, nagagandahan ka sa akin. Tiya, maganda ka naman talaga kasi maganda rin ako. Totoo naman ang kanyang sinabi. Kaila patuloy ng ngiti ni Emily na ngayon lang nakita ni Tara nang umiti ng ganun ng tiya. Sana, lagi kang ganyan tiya. Mabait at nakangiti. Para looking young ba? Hindi naman masabi ni Tara ito sa tiya. Baka sabihin pang binobola niya ito. Sige na, tapusin mo na yan. Ginawa mo nang makauwi tayo. Malumanay na sabi nito. Nagtaka si Tara. Uuwi na sila ng maaga? Muli niyang tiningnan ng tiya. Huwag mo na tignan ng ganyan. Generous ako ngayon sa'yo. Hala, galaw-galaw na, Tara. Oo nga naman. Baka magbago pa ang isip nito para makapagpahinga siya ng maaga. Nakangiting nagliligpit si Tara. Napangiti si Emily sa nakikita. Marami akong kasalanan sa'yo, Tara. Bakit ba naging masungit ako? Wala naman siyang ginawang masama. Dahil ba sa nangyari noon sa kanila ng kanyang kapatid? Napabuntong hininga siya ng malalim. Well, lumang kwento ng sa kanila ng ina ni Tara. Love triangle ang dahilan kung bakit nagkahiwalay silang magkapatid. Iniwan pa nito ang anak sa kanya. Pareho silang nagmahal. Pero syempre, isa lang ang mahalin ng ama ni Tara, ang kanyang ina. Dayo sa kanilang lugar ang ama ni Tara. Palibasa, gwapo yun. Ang dalawang magkapatid, na in love. Pero ang ina ni Tara ang minahal nito. Nagpakasal sa West, buwan pa lang ang pagsasama ng magulang, namatay ang ama sa aksidente. 3 buwan, fetus pa lang si Tara. Hindi nila alam kung taga saan ito. Nang maipanganak si Tara, 6 na buwan pa lang siya, iniwan siya ng kanyang ina sa tiya. Ito na ang tumayong ina at ama sa kanya. Kahit na masungit ito, mahal na mahal ang tiya. Dahil hindi siya pinabayaan, hindi nga lang siya nakatapos ng college dahil kinukulang na ang tiyahin sa pagtustos ng pag-aaral niya. Balak pa naman ni Tara na maging guro. 2 taon na lang, matatapos na siya. Pero pangako niya sa kanyang sarili, mag-aaral muli. Kapag may ipon na siya, konti na lang, maaabot na niya ang pangarap. Sa bahay ng dalaga, inihatid ni Carlo ito. Nakahinto na sa tapat ng gate ang kotse ni Carlo. Hindi pa rin natitinag sa pagkaupo si Mina. What are you waiting for, Mina? Nandito na tayo sa bahay ninyo. Hindi ka ba papasok sa loob? Wag na, I said naman na pagod ako, di ba? You can rest to my room, Carlo. Biglang naging malambing ito. Carlo, get it. Kung ano ang gusto nito, the way she talk. No need, Mina. Hinahanap na ng likod ko ang sarili kong kama. At saka, hindi ako sanay matulog sa bahay ng iba. Namamahay ako. Totoo ang kanyang sinabi. Talagang ayaw na ayaw niyang makitulog sa bahay ng iba. Kahit nga sa mga kaibigan pag may party, even he's drunk, umuwi pa rin siya. Carlo, you said you are tired, right? You can rest for a while. Pilit pa rin niya. Kaya ko pang magmaneho, Mina? Ewan ba ni Carlo sa sarili mula kanina? Para bang nawalan siya ng gana kay Mina dahil ba sa babaeng nakasayaw sa ubando? Even for a while, Carlo? Talagang gusto niya makasama pa ang binata. Naiinis na si Carlo sa kakulitan nito kung bata lang ito, baka nasigawan na niya. Mina, marami pang araw, okay? Ani na lang niya. Nagliwanag ang bigla ang mukha ni Mina sa narinig. Okay, you said that. Hinintay ni Carlo kung bababa na ito, pero hindi pa. Ano pa ba ang gusto ng babaeng ito? Carlo? What? Ganito na lang ba? What are you talking? No goodbye kiss? Para makaalis na siya? Hinalikan niya sa pisngi ito. I'm not your friend, Carlo. Nakuha naman ni Carlo ang ibig nito para matapos na kinabig niya ito. Siniil ng halik sa labi. Kaagad na sinakma ni Mina ang labi niya dahil sa ginawa nito. Mabilis na inilayo ni Carlo ang labi. I need to go now, sabi niya. Dismayado man, bumaba na ito. Pagkababa ng dalaga, agad na pinausod ni Carlo ang kotse. Bigla ka nagbago, Carlo. I know, dahil sa babaeng yon. Iyaw nito sa huli. Kakaiba ka, Mina. Kailangan kong lumayo sa'yo. Wala akong peace of mind. Pagkasama kita ang tanging gusto mo, always have a sex. No excitement, no thrill kang kasama. Siguro pag napaisip siya kung anong pangalan na nakasayaw sa ubando. What's her name? Tara. Yeah. Sa tingin ko, dalagang Filipina siya. Maybe pag siya nga ang kasama ko siguro, nararamdaman kong I am a man. Yung tipong nanliligaw?
Good idea, ha? Why not? Bakit hindi ko subukan para malaman ko rin how to court a woman? Sumilaw ang matamis na ngiti ni Carlo at kagaan ang kanyang pakiramdam sa isip na gagawin kay Tara. Pagka-uwi nila Tara, isa lang ang kanyang gusto, gawin ng matulog. Pakiramdam niya sobrang pagod siya. Nakahiga na pero ayaw naman siyang ligawan ng antok. Ang sumisiksik sa kanyang isipan ay ang nangyari sa kanila. Kung kaya't napangiti siya. Grabing lalaking yun ah. He want a baby raw? Ngik, paano naman mangyayari ito? Hindi naman kami magkakilala. Baliw lang ang pega. Pero gwapo, pwede na rin. Maganda siguro ang lahi namin pag nagkaanak kami. Sa sinasabi niya, napatawa siya. Dinig naman ni Emily ang tawa ni Tara. Napangiti siya. Na in love siguro sa gwapong lalaki na yon. Sino ba ang hindi? Aba, napaka-lovable nitong tingnan. Pang magandang lahi ang dating. Hindi matapos-tapos ang pagtawa ni Tara. Makikita pa kaya kami? Sa sinabi, nalungkot bigla ang mukha niya. Sure kasi niya na hindi na. At isa pa, may girlfriend na ito. Sa labas, napakunot na noo si Emily dahil tumahimik bigla sa loob ng kanyang silid si Tara. Ano kaya nangyari sa kanya? Nakausap nga siya. Tinungo niya ang pinto. Kumatok. Tara, tawag dito. Napabalikwas ng bangon si Tara. Tia, bakit po? Pwede bang pumasok? Sige po Tia, bukas yan. Ha? Ano kaya ang kailangan ni Tia sa akin? Maghapon naman kami magkasama ah. Kinabahan siya bigla. Pagpasok ni Emily, diretso siyang umupo sa tabi ng pamangkin. Tia, bakit ho? May kailangan ka ba? Wala naman. Ha? Wala? Bakit nandito ka, Tia? Narinig kasi kitang tumawa. Anong meron? Po? Wala naman po, Tia. Tingnan mo nga ako ng diretsyo, Tara. Kilala kita. Hindi ka marunong magsinungaling. Alam ko ito. Tinignan ni Tara ang tiyahin. Totoong sinabi nito pero minsan, kailangan din niya magsinungaling. Ang sabi nga nila, walang perpektong tao dito sa mundo. Tia, ano ba ang sasabihin ko? Nasabi niya. Ganito na lang, Tara. Sagutin mo ang bawat tanong ko. Simple lang, 'di ba? Naku, para na namang attorney si Tia nito. At ako ang siyang salarin. Ay, napabuntong hininga ng malalim si Tara. Sige po, Tia, ano ba ito? In love ka, di ba? Hindi inaasahan ni Tara na ito ang sasabihin ng Tia. In love? Tia, kanino naman po? Kanino pa ba? Di doon sa lalaking isinayaw ka para magkaanak. Tia naman, nagbibiro ka ba? In love? Paano nangyari to Hindi ko siya kilala. Doon lang kami nagkita. May ganun naman yung tinatawag nilang love at first sight. Pag-ibig sa unang pagkikita. Minahal ka agad ninyo ang isa't isa. Sigurado ako iyan ang nadarama mo, di ba? Nakangiting tura nito. Hindi naman ikaigilala ni Tara na sa sarili. Oo, tama ang kanyang Tia. Pero crush muna kaya. Susunod na ang love. Ano, sagutin mo ko, Tara. Tia, wala akong alam sa in love na sinasabi mo. Kunwari niya. Patukan kaya kita para alam mo, gaga. Huwag mo akong dramahan ha, Tara. Sa tanda kong ito, alam ko ang kilos ng in love, gaya ng galaw mo. Bakit kaya pakikialaman pa ni Tia kung in love ako? Wala naman akong halaga sa kanya. Puro nga sigaw na kukuha ko. Ngunit niya, ano po ba ang galaw ko, Tia? Asus, Tara, alam mo kung ano ang sinabi ko. Pakunwari ka pa Tia, saka ako aamin na in love ako sa lalaki yun pag nagkita kaming muli. Baka ngayon pa ang huli. Di ba wala nang kasunod pa? At saka nakikita sa itsura nito na mayaman. Walang oras sa kagaya natin para sa kanila, Tia. Time's gold. Napaisip naman ito. Sabagay, tama ka. Pero pag nagkita pa kayong muli, may ibig sabihin na ito, Tara. Tia, kung ano-ano pumapasok sa isip mo, ang mabuti pa, magpahinga ka na rin po. Wag na, hindi rin ako makatulog. Magluto na lang ako ng hapunan natin. Maiwan na kita. Sige na, magpahinga ka na. Baka sakaling dalawin ka sa panaginip ng lalaking yon. Di nakita na kayong muli. Tinungo na nito ang pinto. Wish ko lang, Tia. Napangiti siya. Pagkahatid ni Carlo kay Mina, dumiretso na siya sa kanyang bahay. Nagtaka ang kanyang mga kasambahay sa maaga niyang pag-uwi. Lagi kasing mag-uumaga na kung umuwi siya. Kung minsan hindi pa nga sa hotel na natutulog, uuwi lang para magpalit ng damit pang opisina. Magandang gabi, Carlo. Salubong ni Nana Ising. Katiwala ng pamilya ni Carlo si Nana Ising. Ito na rin ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nag-iisa lang siyang nakatira ngayon sa kanilang bahay. Nasa Amerika ang magulang at mga kapatid na may mga asawa na. Ganon din sa inyo, Nana. Carlo, kay aga mo ngayon, may sakit ka ba? Nana, wala ho akong sakit. Bakit mo naman nasabi yan? Aba, ngayon ka lang umuwi ng ganitong oras ha? Parang masasabi kong himala yata.
Wala kasi akong pupuntahan, Nana. Kaya umuwi na lang ako para makapagpahinga. Kunot ang noon ni Nana Ising. Tila ba hindi naniwala sa tinura ni Carlo. Napansin ito ni Carlo. Nana, I know you won't believe me. Pero totoo. Siya pala, Nana. Kakain ako rito. Please cook for me yung paborito ko, ha? Lumarawan sa mukha ni Nana Ising ang galak sa sinabi ni Carlo. Naku, Carlo. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na maipagluto kita. Sige, sige. Magpahinga ka muna. Gigisingin na lang kita pag nakaredy na ang paborito mo. Salamat, Nana. Sige po, maiwan na kita. Nakangiting sabi sa ginang. Maliksing tinungo ni Nana Ising ang kusina para ihanda na ang gagawing panluto. Pag-akyat ni Carlo sa silid, nag-shower muna siya. Nang matapos, napaharap siya sa salamin sa lababo, napatitig sa sarili. Naalala ang babaeng kasayaw sa ubando. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Pinikit niya ang mata. Inalala ang pagsasayaw nila kanina. She's so lovely. Nasambit niya na pamulat siya bigla. Kailangan kitang makilala, Tara. Ewan ko ba kung bakit ganito ang damdamin ko pag nasa isipan kita? I felt great. My heart keeps on bumping. Na ngayon ko lang nadama sa isang babae. Maybe it is you? Ang sinasabi ni Uncle na hahanapin ko. Well, kung ikaw na nga, kailangan kong kumilos na mabilis. Yeah, move fast, Carlo. Itinaas niya ang braso. Tanda sa determinasyon na gagawin. Lumabas na siya ng banyo. Tamang nagring ang kanyang cellphone. Tiningnan kung sino ang tumatawag na makita ang babae. Binaliwala ito. Tinungo ang cabinet. Kumuha ng damit. Panay ang ring ng cellphone. Magsawa ka today. No receive a calls from a woman. Hinayaan lang ni Carlo na tumunog ang cellphone. Kahit na maingay ito, pagpikit niya, siya'y nakatulog kaagad. I hate you, Carlo! Nanggigigil sa inis si Mina. Kanina, busy ang linya. Ngayon na nakasingit siya, ayaw naman sagutin ito. You are mine, Carlo. You are mine. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin, kahit na ang ubando girl na yon. Sigaw nito. Masiglang bumangon si Carlo at umunat-unat siya. Sisimulan ko na ngayong araw ang dapat na mangyari. This is the beginning. Woo! Tinungo na niya ang banyo upang ihanda ang sarili sa gagawing trabaho para rin sa kanya. Habang nasa loob siya ng banyo, hindi nawala ang ngiti sa labi ni Carlo. Sa umaga ring iyon bumangon na si Tara upang ihanda ang kanilang babaunin ng kanyang tiyahin sa pwesto. Patungo na siya sa kusina. May naaamoy na siyang mabango. Posible naman na si Tia ang nagluluto. Kay aga pa, hindi nagiging ganitong oras kaaga ang gising nun. Diretso na siya. Pagbungad niya sa kusina, si Tia ba yan? O namamalikmata lang ako? Kinusot pa ang mata. Hindi makapaniwala si Tara sa nakikita. Ang Tia nga niya ito. Anong meron sa kanya? Nakulam ba siya? Naging mabait na ngayon at sumipag pa. Di wow. Pag-ikot ni Emily para ilagay sa lamesa ang prinitong hotdog, napatingin siya sa pamangkin. Nakamata sa kanya na nagtataka kung bakit siya na ang nagluluto. Alam na niya kung bakit ganun ito. Huwag ka nang tumunganga pa dyan, Tara. Halika na. Kumain muna tayo bago pumunta sa pwesto. Aniyaya sa pamangkin. Lumapit sa lamesa si Tara. Tia, bakit? Ang kanyang tanong. Anong bakit, Tara? May masama ba akong ginawa, ha? Wala naman, Tia, pero itong ginawa mo ngayon, bakit? Kanyang tanong muli. Bakit? Wala naman, gusto ko lang. Tapos, wala nang tanong-tanong pa, Tara. Umupo ka na at kumain. Bilisan mo na, baka mag-iba pa ang mood ko ngayong araw. Utos nito. Walang inaksayang minuto si Tara. Baka nga magbago pa, okay na nga. Pagkatapos maligo ka na, ako na ang maghahanda ng babaunin natin. Iya, salamat. Kahit natakang-takang talaga siya. Walang anuman. May ngiting tugon nito. Hindi napigilan ni Tara ang sarili na magtanong sa Tia. Kasi naman, talagang kakaiba ito ngayon o kahapon pa. Tia, in love ka ba? In love? Kanino? Tia naman, alangan naman na alam ko, kaya nga po nagtatanong ako. Pasensya na, Tara, pero wala akong alam sa in love na yan. Sa sinabi ng Tia na alala niya ang kanyang dialogue kahapon. Teka, Tia, akin ang linyang yan ah. Sa'yo? Meron ka bang pirma, ha? At nasaan pruweba mo? Biro nito. Natawa si Tara, ngayon lang nagsalita ng ganito ang Tia. Tia, iba ka talaga ngayon. Sana laging ganito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Bumabawi lang ako sa'yo. Ano ka ba? Kaya enjoyin mo lang. Pero nagtataka talaga siya, parang may mali sa kilos ng kanyang Tia.
Kilalanan niya ito mula kuko hanggang dulo ng buhok nito. Tia, tapatin mo nga ako. Ano? May kapalit ba itong ginagawa mo? Sa sinabi ni Tara naging seryoso ang mukha ni Emily. Wala. Ang sagot niya. Tia, hindi ka ganyan, alam ko. Tara, kung tapos ka na kumain, sige na, maligo ka na makaalis na tayo. Pag-iiwas nito. Wala naman nang nagawa pa si Tara. Tumayo na siya, pinulot ang pinagkainan at nilagay sa lababo para hugasan. Iwan mo na yan, ako na ang gagawa. Awat nito, tinungo na ang lababo. Pero tiya wag matigas ang ulo Tara. Gawin mo na ang sinabi ko bago ako mainis sa'yo. Kontra nito kaagad. Opo, mabilis siyang lumabas ng kusina. Napangiti si Emily. Ewan ba niya kung bakit ganito siya ngayon masaya ang kanyang pakiramdam? Nang matapos maligo si Tara, kaunting pulbos at suklay lang, ang ginawa ay lumabas na. Pagkalabas, nakaupo sa sala ang tiya. Hinihintay siya. Tara na po tiya. Kinuha niya ang basket na may laman, pananghalian nila para mamaya. Habang pababa sa hagdan si Carlo, pasipol-sipol siya sa sikat ng kantang Thinking Out Loud. Sa kusina ang destinasyon niya para magkape. Pagpasok niya, walang tao, kaya siya na lang ang nagtimpla ng kape patuloy sa pagsipol na upo siya. Nakangiti naman ang kanyang kasambahay na pumasok sa kusina. Magandang umaga, Carlo. Magandang umaga rin sa'yo, Nana Ising. Ngiting-ngiti siya. Talagang maganda ang umaga mo, sir. Ngumiti si Carlo kay Nana Ising. Well, yes, Nana. Kaya gaan sa pakiramdam na makita kang ganyan, Carlo. Lalong naging gwapo ka. Nana Ising. Nambobola ka naman eh. Carlo, kahit ikaw, alam mo yan, ang daming babaeng mahabol sa'yo. Di naman ako nagpapahabol, Nana. Yun na nga, hindi. Kasi gwapo, mayaman, kilalang tao, wala nang hahanapin pa ang babaeng makakasalan mo, Carlo. Kung ba ganyang nga naising I am a perfect man? Sa tingin mo ba, Carlo? Ganun nga. Pero ang sabi nila, walang perpekto nila lang dito sa mundo, di ba? I know that, Nana Ising. Kaya nga I'm not a perfect person. Makasalanan din ako. Teka, maiba tayo. Kakaiba ka kasi ngayon. Anong meron, Carlo? Kunwaring nag-isip pa siya pero nakangiti. May babae na bang napusuan yung malikot mong puso, Carlo? Maybe, Nana. Maybe? Dapat alam mo. Nana, aalamin ko pa nga eh. Mukhang may liligawan ka Nana, ang tanong, paano ba ang manligaw? Napatawa si Nana Ising. Loko kang bata ka? Ang dami mo nang naikama pero ang manligaw ay hindi mo alam. Napakamot sa ulo niya si Carlo sa tinura ni Nana Ising. Well, they are came to me not me, Nana. Alam mo yan, sabi mo nga gwapo ako. Ewan ko sa'yo, ikaw kung anong diskarte ang gagawin mo. Nana, pwede na ba ang santong paspasan kung hindi madaan sa santong dasalan? Kahit lakas ng tawa ni Nana Ising sa sinabi niya. Puro kakalokohan, Carlo. Bakit mo naman gagawin ito? Di ba gwapo ka nga? Really, Nana Ising? Hindi ko talaga alam how to manligaw eh. Kung ano ang sinabi ng puso mo, gawin mo ito, Carlo. Ang laging advice sa mga taong umiibig is follow your heart dahil ito ang tama at makakapagpaligaya sa'yo. Umiibig na kaagad? I don't know yet but I try. Inubos na niya ang kape. Thanks for the good advice, Nana. I will do that. I have to go now. Teka, ayaw mo ba kumain muna? Coffee is enough for me now, Nana. Bye. See you later. Dito ka ba kakain ng hapunan, Carlo? Tatawag na lang ako, Nana, okay? Sige. Papasok ka ba sa office mo? Hindi, Nana. May gagawin akong importante ngayong araw. Aba, kung ano man yan, sinabi ko na nga, ngayon pa lang magtatagumpay ka. I like that, Nana. Binigyan mo ako ng lakas ng loob. Ngiti ang tugon ni Nana Ising sa binata. Tumayo na siya dumiretso sa garahe. Abala na si Tara, maaga pa lang marami ng tao, kahit ang kanyang tiya. Mukhang makakarami kami ngayon Mabuti naman para maaga na naman kaming uuwi. Sa araw na iyon, isang lugar lang ang target ni Carlo na puntahan, ang Obando. Hindi para magsayaw, upang makita si Tara para sa kanyang planong pakasalan to have a baby. Nasa may parking lots na siya. Carlo, you can do it! Like Nana Ising said, follow your heart, okay? Teka, bakit heart na agad ang sinasabi niya sa tingin ni Carlo sa sarili? Tinamaan siya sa tinatawag na pag-ibig sa unang pagkikita. Well, maybe, he is. Iba kasi ang nadarama para kay Tara. Huminga siya ng malalim bago bumaba sa kanyang kotse. Nakangiting, minamanmanan muna ni Carlo si Tara. Abala ang dalaga sa oras na iyon sa pag-aayos ng mga paninda. Wala namang kamalay-malay si Tara na merong mapupungay na mata na nakatingin sa kanya.
Her moves, it is so lovely. I like her. Ultimo paggalaw ng kamay ng dalaga, pati paghati nito sa buhok ay napapansin ni Carlo. Tara, tama na yan, maupo ka nga muna, hindi ka ba napapagod ha? Pansin ng kanyang tiyahin. Kahit kasi walang customer, sige pa rin ang pag-ikot niya. Tiya, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Mamaya na yan, bakit pa napaka-energetic mo ngayon ha? Tiya, dati naman na akong ganito ah. Hindi. Iiling-iling pa ito. Tiya, wag mo na nga akong pansinin pa, masipag lang ako no? Sabay ngiti niya. Alam ko naman ito, Tara. Pero kakaiba ka lang ngayon talaga, parang may something to you. Naks! Tiya, napa-English spoken tayo ah. Well, sometimes we need it, my dearness. Kay lapad ng ngiti niya. Yeah, you are right, tita. Nakangiting tugon ni Tara. Napatitig si Emily sa pamangkin. Ang ganda talaga niya. Simple lang siya ngayon pero kakaiba na ang kanyang itsura. Sigurado ako, nakita ito ng lalaking isinayaw siya. Muni ng isip ni Emily. Nakita ni Carlo ang ngiti ng dalaga. Wow, really? So pretty! Kanyang nasambit at hindi na siya nakatiis. Lumakad na siya sa kinaroroonan ni Tara. Nakaupo si Tara. Umiinom ng tubig sa mineral bottle. Nakatingala siya habang nilulunok ang tubig ng manlaki ang kanyang mata. Sa malas niya, nabilaukan siya sa tubig. Pigil niya. Kaso, masakit sa dibdib ito. Napahawak siya rito. Tara, are you okay? Nag-aalalang dinaluhan ni Carlo ang dalaga. Yumukod siya. Hinagod-hagod niya ang likod nito. Kahit na masakit ang dibdib ni Tara, nanlaki pa rin ang kanyang mata sa ginawa ng binata. Be careful, okay? Anito, ikaw kasi Gustong sabihin ni Tara. Sino ba ang hindi mabibilaukang nakatunghay ito na nakatitig sa kanyang gwapo nitong muka? At ang worst pa, ang ginagawa nitong paghagod sa kanyang likod? My goodness! Nakakapanginig ng tuhod ba? Are you okay now, Tara? Napakasweet ang boses niya. Naman no. Pati pangalan ko kabisado na Nung isang araw lang niya, alam, naku, baka daydreaming lang ako pero hindi Heto nga, nakalapat ang palad niya sa likod ko. I feel good. Tara, untag ni Carlo sa pananahimik nito. Ha? Ha? Oo. Pati boses niya natataranta rin. Lalong hinagod ni Carlo ang likod ng dalaga. Feel better now, Tara? No, I'm not okay. You make me feel so nervous at ang puso ko umaalog-alog. Gusto niyang isigaw. Ngiti-ngiti naman si Emily sa nakikita. Sinasabi ko na nga ba, babalikan niya si Tara. Huminga na malalim si Tara. Sabay tayo na niya dahil sa pagkataranta, napaharap siya sa bintana. Napatayo rin bigla si Carlo kung kaya't nagkaharap sila ng face-to-face. That time, love spell started to wrap them. Nasa unang baitang kasi si Carlo. Nasa pangalawa naman si Tara kaya tamang level lamang na mukha nila. Ang mga bumibili at dumadaan, tahimik lang sila. Naghihintay sa susunod na kabanata. Hindi naman makahumas si Tara sa posisyon nila ng binata. Sa totoo lang, gusto niyang pumikit upang damhin ang kaligayahang nasisilayan niya. Masculine scent pa nito, pero ayaw niyang gawin. Mas maganda kaya ang tanawin sa kanyang harapan. Hindi rin alam ni Carlo kung ano ang dapat niyang gawin, pero iisang sinisigaw ng kanyang isip at puso. To hug and kiss this lady in front of him. Lumapit si Emily sa dalawa kasi naman walang nangyayaring. Nag-eye to eye lang sila. Oh, tama na yan. Wala bang next episode na kiss? Pasad niya sa namamayaning katahimikan sa dalawa. The love spell still cannot be broke. Parang walang narinig ang dalawa. Aba. Na-magnet na yata ang dalawang ito. Tara, tama na yan. Baka hindi ka na makawala pa sa karisma niya. Hinila ni Emily ang pamangkin. Doon natauhan si Tara. Tiya? Sino pa ba? Marami tayong customer. Sige na, asikasuhin mo na sila. Opo, tumalikod na siya. Napasunod ng tingin si Carlos sa dalaga. At ikaw naman, Ginoo, bibili ka ba? Baling ni Emily sa binata. Ah, no. Bakit ka narito? Hindi nakaimik si Carlo. Napatingin siya sa kaharap. Pinanlakihan naman ng mata ni Emily ito. Tila ba sinasabi niya na, sumagot ka. Hoy, Carlo, sabihin mo. Use your charm. Paano kayo magkakaanak ni Tara kung wala kang sasabihin? Tinig sa isip niya. Yeah, I must do something now. Ito naman ang ipinunta ko dito. Tugon niya sa isip. Carlo took a deep breath. Pangpalakas ng loob. I came here for her. Diretso na niyang sabi. Bakit? Anong kailangan mo sa pamangkin ko? Siyempre, ipapakita muna niya ang kanyang pagka-auntie kay Tara. Istrikto ang pagkasabi niya. Kahit papaano may kabang naramdaman si Carlo. Pero hindi siya pwedeng umurong pa. Andito na siya.
Siya yata si Carlo. Hindi umuurong sa laban kahit na ano pa ito. Kailangan ko siya makausap, ma'am. Magalang niyang sabi. Para saan nga? Ma'am, please, pumayag ka na. Kunwari tinaas ni Emily ang kilay. Sunod-sunod ang pagpintig ng puso ni Tara. Nauulingan niya ang usapan ng dalawa. Bakit kaya gusto niya akong makausap? Maniligaw ba siya or maniligaw ka ba? Wish ko lang sana. May kilig sa puso niya. Ma'am, please. Aniya muli. Mahal ko ang pamangkin ko. Wait, anong pangalan mo? I'm Carlo Aquino, ma'am. Okay, gaya ng nasabi ko, mahal ko ang aking pamangkin. Ayoko siya masaktan. Kung gagawin mo lang ito, ang mabuti pa umalis ka na ngayon din. Ma'am, how can you say na sasaktan ko siya kung wala pa naman kaming nasimulan? Carlo, alam ko ang karakan ng lalaking katulad mo ng magandang lalaki. Sa tingin ko nga babaero ka. Di ba nung pumunta ka nga dito may kasama kang babae? At sa tingin ko rin, may relasyon kayong tama ba? Hindi ka agad nakasagot si Carlo. Natumbok kasi nito ang totoo. Dumb! Paano ko lulusutan to? What I'm gonna do now? Umiikot ang isipan ni Carlo. Tama si Tia. Girlfriend siguro niya ang babaeng yon. Halata naman. Biglang nakadama ng panibughot si Tara. Hoy, selos agad? Wala pa naman sagot si Gwapo Kung girlfriend nga babaeng yon, tudyo ng isip. Ako? Nagsiselos? Hindi Sino ba naman siya para maramdaman ko ito? Tugon niya sa naglalaro sa isipan. Natahimik ka dyan, Carlo. Di ba tama ako? Umalis ka na. Tinalikuran na ni Emily ito. Pinuntahan ang pamangkin. Pero habang naglalakad siya, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Muni ni Emily. Carlo, do something. Ayoko na ba kaagad? Tinignan niya ang mata nito. No, I need her. Tumalikod na rin siya bumalik sa kanyang kotse. Sa gilid ng mata ni Tara nakita ang pag-alis ng binata. Ewan ba niya, bigla siyang nanghina. Naapektuhan rin ang kanyang kilos, naging matamlay siya. Napansin ni Emily ang pamangkin. Tara, hindi siya nararapat sa'yo. Tiya, tingnan mo ha. Yun pa lang ang pinag-usapan namin, wala na. Sumuko na kaagad. Tiya, hindi siya nanliligaw sa akin para sumuko. Parang gano'n na rin ang tungo. Tara, si Tia talaga Di wala nga sinabi yung tao. Wala nga. Pero anong ibig sabihin sa gusto ka niya makausap, aber? Baka maitatanong lang, Tia. Binara mo ka agad. Mabuti na ang ganun, Tara, hanggat maaga pa. Hindi na umimik pa si Tara. Inasikaso na lang ang mga tumingin sa matinda nila. Sa puso ni Tara may panghihinayang. Napako ang mata sa damit na ang design ay puso. Akala ko pa naman, mapapalitan na ang 0 na love life ko. Muntik nang maging 1 sa isip niya. Nang may nagtanong kung magkano ang napili nito, takangiting inarap ni Tara ang customer para sa kanya. Si Carlo ay tila isang bagyong malakas na biglang dumating. Hindi pa naman niya napaghandaan na kaagad ring umalis. Ang bagyo umaalis pero bumabalik din para umuwi. Ganon din kaya si Carlo o tuluyan ang sumuko sa unang attempt pa lang sa dalaga. Habang nasa kanyang kotse si Carlo, I'm so stupid. Andoon na nga ako, bakit kailangan ko pang umatras? So stupid me, dumb! Naihampas pa niya ang kamay sa monobela. Napatingin siya sa gilid ng daan. Tamang may flowers shop siyang namataan. Flowers? Naalala niya ang kaibigan. May nililigawan laging may dalang bulaklak ito tuwing pupunta sa bahay ng sinisinda. Why not? Bakit di ko rin gawin? Wala namang mawawala. Iginilid muna niya ang kotse, mabilis na umibis para bumili ng bulaklak. Pagbungad sa tindahan ng bulaklak, Hello sir, flowers po? Ang tindera, Yes please, 1 dozen of red roses. Sandali lang po sir. Sure, take your time miss. Matamis nang ngumiti ang tindera sa kanya. Ang gwapo naman, bulong nito. Nauulingan ni Carlo ang sinasabi nito habang inaayos nito ang rosas. Napailing na lang siya. Well, hindi na ito bago para sa kanya. A lot of women said that to him. Harap-harapan pang ang sinasabi ng mga ito. Sir, heto na po. Thank you, Miss Cute. Lumabas ang kanyang pagkabulero. Aba, umabot hanggang dulo ng dagat kung meron man ang ngiti ng dalaga. Pagkabayan ni Carlo sa bulaklak, thank you. Siya ay ngumiti rito. Putik, hindi pa lang niya nakakaloka na. Hay! Tinig pa ni Carlo na tura ng babae. Pagkasakay ni Carlo, napatingin siya sa bulaklak na hawak. Well, wala nang urungan ito. Dapat may mangyayari sa gagawin ko. Carlo! Where are you? Open your phone! Nanggigigil si Mina. Kanina pa siya panay dial sa numero ng binata pero wala. Last. Tumayal muli. Ganun pa rin. Cannot be rich.
Sa inis niya, naibalibag ang cellphone. Buong araw na walang kangiti-ngiti si Tara. Kay lungkot ng kanyang puso at isip. Tara, sobra ka naman. Affected sa lalaking yun? Napaharap si Tara sa tiya. Ewan ko ba? Bakit ganito ako bigla akong nawala ng gana nung umalis siya? Nagpakatotoo na siya sa sarili. Ay nako, tinamaan ka nga sa kanya. Tiya, alam mo naman na hindi pa ako nagmamahal at alam mo rin na marami nagpapalipad dyan ng pagsinta nila pero wala akong nararamdaman sa kanila tulad ng nadarama ko sa ngayon. Iyan ang tinatawag nilang pag-ibig, Tara. Dumating na ang lalaking mamahalin mo. Ang kaso nga lang, babaero yata ito sa itsura pa lang niya. Na tipong gingitian lang niya ang mga babae, go na sila, gwapo eh. Tiya, hindi naman ako umaasa eh. Hindi raw? Iyan na nga, super affected ka oh. Di mo pa nga siya kilala sa pangalan lang. Tumigil ka ha, Tara? Opo, ani na lamang niya. Opo ka dyan. Sige na, ayusin mo na ang dapat dyan nang makauwi na tayo. Ho, tiya? Maaga pa. Ayaw mo ba? Gusto ko tiya para makapahinga na tayo. Oh, ano pang ginagawa mo? Galaw-galaw na. Dahil konti lang ililigpit ni Tara, mabilis siyang nakatapos dito. Nakamasid si Carlos sa magtiya. Pauwi na sila? Susundan ko sila para malaman ko saan ang kanilang bahay. Nakasunod si Carlos sa jeep na sinakyan ng magtiya. Malapit lang naman ang tirahan ng dalawa sa may Obando. Simple lang ang bahay nila. Mana ito ng kanyang lolo kung taga antik pa. Nasa harapan na ng bahay si Carlo. Wow! Ito na ba ang sinasabing lang akit ng ligaw? Sana umahin ng pagkakataon sa akin. Please be good to me, okay? Tiya, ako na magluluto. Presenta ni Tara. Wag na, ako na. Ipahinga mo na lang yung puso mong kinikilig sa lalaking yon. Tiya naman. Asas Tara, kung minsan ang puso nagiging tanga at bobo. Pag pinapasok mo yung pagmamahal. Tiya, mga kasabihan nga, love is blind. Gusto mong maging bulag, ganun ba? Tiya, bakit pa siya ang tinutumbok ng usapan natin? Dahil nagmamahal ka sa kanya. Tiya, hindi naman mangyayari ito, di ba? Saka hindi natin siya kilala, nagkataon lang siguro na andoon siya kanina. Pero iba ang kutob ni Emily sa binata. Para bang may gagawin ito sa pamangkin. Sa totoo lang, boto siya rito. Sa tingin niya kasi may magandang buhay si Tara dito. Kaso tinatanong niya ito kung ano ang kailangan. Walang maisagot sa kanyang isip. Sayang, inayos ni Carlo ang sarili bago bumaba ng kotse. Look good. May ngiti niyang turan. Pumasok sa loob ng silid niya si Tara. Kumuha ng tuwalya upang maligo muna bago matulog. Ang banyo, katabi ng kusina sa labas nito. Tamang kapapasok lang ni Tara sa banyo, may kumakatok sa munting gate nila. May tao? Sino kaya? Wala naman akong alam na dadalaw ah. Tinungo ni Emily ang tangkahan nila. Wala man lang doorbell? Kumatok siyang muli. Maririnig kaya nito ang katok ko? Minsan pang ginawa nito. Sandali lang, nariyan na. Kinabahan si Carlo. Oh no, ang tita ni Tara. Pagbukas ng gate, good evening ma'am. Bunga niya. Gustong umiti ni Emily na makita ito, pero kailangan niyang magsungit muna. Ikaw? Paano mo nalaman ang bahay namin? Ma'am, sinundan ko kayo para alam ko itong bahay niyo. Ganon? Bakit mo naman ginawa to? Napatingin si Emily sa kamay nitong nasa likuran. Napansin niya ang dala nitong bulaklak. Bulaklak? Aba, seryoso yata ang lalaking to ah. Ma'am, pwede bang umakit na ligaw kay Tara? Lakas loob niyang sabi. Napangiti na si Emily sa tingin niya. Sincero ito. Aba kung hindi, susundan ba naman sila? Sige, halika, pumasok ka. Yes, thank you. Piping aniya. Pagpasok nila sa maliit na sala, maupo ka. Ikukuha kita ng maiinom mo habang hinihintay natin si Tara. Naliligo eh. Salamat ma'am. Sa banyo? Ang bango ko. Inamoy-amoy niya ang balat. Mapapasarap na naman ako sa pagtulog nito. Tapos na siyang naligo. Nagtapis lang ng tuwalya sa silid na magbibihis. Ganun siya dahil wala naman lalaki. Dalawa lang sila ng kanyang tiya. Kampanteng lumabas ng banyo si Tara. Habang naglalakad siya, pinupunasan ang basang buhok. Pagpasok niya sa sala na patingin sa kanya ang tiya at si Carlo. Sa pagkakita ni Tara sa binata, biglang huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Hindi tuloy niya maihakbang ang paa, pati kamay na nagpupunas sa kanyang buhok, tahinto rin. Ganon din si Carlo, titig na titig sa dalaga. Sa tingin niya, she's like a goodness. Kaakit-akit ito. Hindi napigilan ni Carlo ang sarili. Napalunok siya ng ilang beses at kanyang mata puno ng pagnanasa. Para bang gusto niyang takbuhin ng dalaga? Ikulong sa bisig niya ito tapos buhatin dalhin sa malambot na kama. Kitang-kita ni Emily ito. Itinaas ang kamay, tinuro ang binata. Baka gusto mong hindi na makakita ha? Banta niya rito.
Biglang yumuko si Carlo. Well, hindi naman siya manyak. Kahit sino makakita ng ganun, syempre, mapapatingin at napapawaw ng lihim. Hindi naman malaman ni Tara kung aabante ba siya o aatras. Tara, sige na magpalit ka na. Patakbong tinungo ni Tara ang silid. Binalingan ni Emily ang binata. At ikaw naman, may gana ka pang mamboso sa pamangkin ko, ha? Napatingin si Carlo dito. No, ma'am. I am a man, you know? What I mean? Depensa niya sa sarili. Oh, siya, anong plano mo sa pamangkin ko? Napatuwid ng upo si Carlo. He need to explain to her what his plan. Pero napaisip siya. Alangan naman na sasabihin niya gustong anakan ng pamangkin. Baka mag-asawang sampal ang makukuha niya. Ano? Naputol ba ang dila mo? Natahimik ka. Ma'am, narito ako upang ligawan ng pamangkin mo. Pwede po ba? Gulat sa sarili si Carlo. Bakit ito lumabas sa bibig niya? Oh, man, pasubo na ako nito. Sure ka? Panigurado ni Emily. Yes, ma'am. 100% I am sure. Talaga lang ha? Sa tingin ko sa'yo, 100% na babaero. Wah, tinamaan ako Sa kanyang silid, hindi mapakali si Tara. Kay lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kanina pa na makita ang binata. Bakit siya narito? Anong kailangan niya sa akin? Ay, hindi pala ako si Tia ang kausap. Dahil sa sinabi, bigla siyang nanamlay. Naupo sa kanyang kama. Selos ka agad? Tinig mula sa kanyang isip. Ako, nagsiselos? Malaki at mahabang hindi, no? Wala akong pake sa lalaking yan. Kunwari ka pa, pero ang totoo masakit sa puso, di ba? Ewan? Umusangot pa siya sabay higa. Ang tagal naman niya. Sandali lang, Carlo, tatawagin ko siya. Sige po, ma'am. Tumayo na si Emily para puntahan ng pamangkin. Habang wala pa sila, patingin-tingin si Carlo sa kabuuan ng sala nang may pasilat ang matang. Napatayo para lapitan ito. Larawan ni Tara ang kanyang nilapitan nun. Nagtapos siya ng high school ito. Ang cute niya. Her smile is so lovely. Palipat-lipat siya sa mga larawang naroroon. Tara! Sabay katok ni Emily. Agarang bumangon sa pagkahiga si Tara. Tia, bakit po? Tugon niya habang patungo sa pinto. Lumabas ka nga riyan. Pagbukas niya ng pinto, Tia, may bisita ka. Bakit ang tagal mo lumabas? Tumango si Tara. Ang saya na nadarama. Pero makikita naman sa kanyang mata dahil tila talang kumikinang ito. Hindi nakaligtas kay Emily ito. Napangiti na lang siya. Oh, hindi ka na makapagsalita dyan. Sinabi ko lang na bisita mo siya. Kasi hindi niya alam kung anong itutugon sa Tia. Hay nako, Tara, huwag ka magpahalata sa kanya, ha? Tia, sige na, puntahan mo na siya para malaman mo kung ano ang pakay niya sa'yo. Tia, kinakabahan ako. Pag-aamin niya, normal lang yan sa babaeng liligawan. Lalo pa at gusto mo ito. Tia, anong sasabihin ko? Kung ano ang sinasabi ng isip at puso mo. Napahawak si Tara sa tapat ng kanyang dibdib. Tila gusto niyang hawakan ng puso para pigilan sa pagkabog nito ng todo. Tara na at ako'y maghahanda ng pagsasaluhan ninyo. Nang matapos, tingnan ni Carlo ang mga larawan. Naupo siyang muli. Tama naman ang pagdating ng magtiya. Tumayo siya ng malapit ang dalawa. Carlo, narito na si Tara. Maiwan ko na muna kayo para gumawa ng maiinom ninyo. Salamat po, ma'am. Tinungo na ni Emily ang kusina nang wala sa paningin nila ito. For you, Tara. Inabot ang bulaklak. Samot-sari ang pakiramdam ni Tara pagkakita sa bulaklak. Masaya siya, oo, pero may lumbay sa kabilang banda. Baka naglalaro lang ang binata. Well, sino ba naman si Tara para ligawan ito? Halata sa estado ng buhay mayaman ito. Tapos may girlfriend pa yun, kasama sa ubando. Dahil hindi kinukuha ni Tara ang binibigay niyang bulaklak, hindi mo ba gusto ang red roses, Tara? Pukaw niya sa pananahimik nito. Ha? Maikling namutawi kay Tara. Kung hindi mo gusto ang red roses, ano ba ang paborito mong bulaklak? Tell me. I will buy it for you. Red roses ang gustong-gusto ni Tara. Tama nga ang dala nito. Ha? Rose ang gusto ko. Salamat. At ubiling kinuha niya ito. Good. Do you like it? Oo. Like na like ko nga. Salamat ulit. You're welcome. Maupo ka. Naupo naman sa tapat ng binata si Tara. Nagkakahiyaan pa sila. Walang gustong magsalita. Pati ang kanilang mata nakikisang-ayon din. Ayaw tumingin sa isa't isa. Dumating si Emily dala ang juice. Oh, baka mapanis naman ang laway ninyo. Ang tahimik kasi. Inabot niya ang juice sa dalawa. Uminom muna kayo para mapresko ang laway ninyo. Salamat, Tia. Thank you, ma'am. Maiwan ko muna kayo. Lalabas lang ako sandali. Ho? Tia, saan ka naman pupunta? Bigla siyang naging aligaga. Aba, maiwan ba naman silang dalawa? Bakit? Natatakot ka? Aba, kung may gagawing masama sa'yo si Carlo, chop-chopin mo. Nasa right ka naman, nasa pamamahay ka natin eh.
Panakot lamang ni Emily sa binata. Napalunok si Carlo. Hindi naman siya natakot pero sa isip, baka may lahing carnival sila. Napansin ni Emily ang paglunok nito. Lihim siyang napangiti. Sige na, alis na ako. Tara, ang sinabi ko ha. Opo, tiya. Tugon naman niya. Nang wala na si Emily, bakit ka ba narito? Panimula ni Tara. Well, naparito ako upang ligawan ka, pwede ba? Ha? Bakit pa? What? May kahulugang kasi ang sinabi nito. Ang linaw ng sinabi ko. Bakit pa? Di ba meron ka namang nobya? Nalinawagan si Carlo. Si Mina ba ang tinutukoy mo? Ewan ko sa'yo. Di ko naman siya kilala. No, she's not my girlfriend. Oh, sino ang niloloko mo? Lokohin mo ang lolo mong panot. What? Hindi niya kasi gets ito. Wala. Tara, hindi ako manloloko. Ano, babahero lang? Okay. Yes, binata naman ako. Kung ganon, umalis ka na. Baka matsyap-tyap pa kita gaya ng utos ng tiya ko. Masarap ka sigurong ilaga dahil malinis kang tingnan. Seryoso nang sabi pero, syempre, biro lang ito. What? Sa totoo lang? Carlo is getting scared. Okay, I have to go. I love my life. Masarap ang mabuhay sa mundo. Sa kanyang sinabi, natawa si Tara. Napakunot noon naman si Carlo. So, tumatawa ka ngayon? Kasi naman matatakutin ka pala. Hello, even in my dreams, hindi ko magagawa yun. You scared me, you know? Dahil dyan, may kapalit ito. Ano naman? Tumayo si Carlo. Kinabahan si Tara. Naku po, ano ang kanyang gagawin? Ako yata ang chachap-chapin niya. Lumuhod si Carlo sa harapan ng dalaga. Tamang pantay lang ang mukha nila. Nervous ngayon si Tara. Hindi dahil takot siya, kundi sa presensya ng binata. Ang higit sa lahat, ang halimuyak nitong nakaka-high blood. Ano naman ang kapalit? Carlo think he must do something, iyon ang mabilisan, para wala na itong kawala pa. Nakahanda naman siya anuman ang mangyari between them. So be it. Wala na itong urungan pa. Well, heto na. Suddenly, he kissed her. Napabuka ng labi si Tara. Hindi makakilos syempre. Nabigla siya sa ginawa nito. Saka first kiss kaya niya ito. Namutabing ungol kay Tara. Sinamantala naman ni Carlo ang pagkakataon upang pasukin ng wala pang karanasan na labi ni Tara. Bumilog na tila full moon na mata ni Tara na maglapat ang labi nilang dalawa. Habang tumatagal na nagkalapat ang labi nila, ang full moon niyang mata naging half moon. Naging simon hanggang tuluyan ng lumubog ito. Ramdam ni Tara ang galaw ng labi ni Carlo. Kanina ayaw niya pero ngayon tila ito'y kaping barako na nakakaadik. Emily, sa susunod na lang ang tagal mo kasing pumunta tuloy. Wala kang pwesto. Alam mo naman, Berna, may kabuhayan tayo. Siyempre, uunahin ko muna to. Andiyan naman si Tara O siya, minsan, a-absent ako para makipaglaro sa inyo. Sige, bukas, Emily. Sige, bukas. Sunduin kita para sabay na tayo. Tumango si Emily. Naglakad naman na pauwi ang kaibigan. Pumasok na siya sa gate. Carlo hold Tara's face. Para lalong lumalim pa ang halik na ginagawad niya sa dalaga. Wala pa ring reaksyon si Tara, pero para siyang kinikiliti sa talampakan. Kakaibang nadarama. Merong something na gusto niyang mangyari, kaso nga lang, hindi niya alam kung ano ito. Pinutol na ni Carlo ang halik sa dalaga. Nakapikit pa rin si Tara. Pakiramdam niya, nasa labi pa ang labi nito. Ngiti-ngiti si Carlo habang nakatitig sa mukha nito. Bumaba ang mata sa labi nitong katatapos lamang niyang pitasin ang tamis nito. Nasa ganun silang posisyon na pumasok si Emily. Nakakunot ang noo sa nakita. Anong ibig sabihin nito? Aniya, doon natauhan si Tara ng laki ang mata. Tatayo na sana siya pero pinigilan siya ni Carlo. Stay, do not move. Bulong niya rito. Tara? Aning muli ng kanyang tiya. Tiya? Kinakabahan Aniya. Lumapit si Emily sa dalawa. Ikaw, bakit ka nakaluhod sa harapan ng pamangkin ko, ha? Napatingin si Tara sa binata. Baka sabihin nitong hinalikan siya nito. Let me explain po. Paliwanag? Para saan naman? May ginawa ka bang milagro habang wala ako, ha? I need to move fast now. Para wala na siyang kawala sa isip ni Carlo. Pwede bang maupo ka muna, tiya? Ha? Tiya na kaagad Maliligaw ka pa lang naman. Ang lakas ng loob mo. Well, dyan naman ang pupuntahan namin, tiya. Natameme si Tara. Lumilipad ang isip. Malamang iyang sinasabi mo. Sige, umpisahan mo na kung ano man ito. Okay po, tiya. Me and Tara are officially in relationship. Diretsong sabi niya, sabay hawak sa palad ng dalaga. Automatikong napatingin si Tara kay Carlo. Hindi siya makapaniwala sa tinura nito. Kami?
Mag-in relationship na? Ha? Hinalikan lang niya ako Yun na ba yun? Lalong hinigpitan ni Carlo ang pagkahawak sa palad ni Tara at pinisil-pisil ito. Napatingin si Emily sa kamay ng dalawa. Tara, totoo ba ang sinasabi niya? Blanko ang isip ni Tara kung kaya't hindi pumasok sa kanyang pandinig ang salita ng tiya. Tara, tinatanong kita, sumagot ka. Mahal ko po siya at mahal niya ako, kaya we are together now. Salo ni Carlo. Ikaw ba ang tinatanong ko ha? Sinasabi ko lang naman po ang totoo. Sa totoo lang, masaya si Emily sa nangyayari. Well, halata naman sa itsura ni Carlo that he's a rich man. Sino ba naman siya para tumutol kung totoo ang sinasabi nito? Ganun ba? Sige nga, gaano mo kamahal ang pamangkin ko? At papaano ako maniniwala sa'yo? Bago pa lang kayo magkakilala, wala pang isang linggong pag-ibig na mamagitan sa inyo. Okay, para maniwala ka po sa akin, tiya, handa akong pakasalan si Tara. Kahit ngayon na, kung pwede. What? Kasal na kaagad ang sinabi ko? Okay, never mind. Para maging daddy na ako. Sana lang maging mabuti siyang ina. Kung hindi, I will kick her out of the house. Sa narinig ni Tara, nabuhay na ang kanyang isip. Kasal? Aniya, narinig mo naman Tara, papayag ka ba? Ha? Tara? Hindi ha? Ang sagot sa tanong ko, oo ba o hindi lang? Tumingin ka nga sa akin ng diretso, alam ko kung nagsisinungaling ka. Tumingin si Tara sa tiyahin. Nalilito ang kanyang isip, pero ang puso iisang ibinubulong nito sa kanya. Sa opisina ni Carlo, uwian na. Nagmamadaling pumasok si Mina nang nasa harapan na ito ng secretary ni Carlo. Where is Carlo? Sino po, ma'am? What? Para ka naman sira ulo. Sino pa ba? Edi si Carlo. No one else. Mataray nitong sabi. Nainis ang secretary ni Carlo. Naku, kung hindi ka lang girlfriend ni sir, mumurahin kita. Pero teka, girlfriend ka nga ba? Parang hindi naman. Wala siya rito, ma'am. Malumanay pa rin na tugon nito. Nasaan siya? Ma'am, kung asawa ko sa Sir Carlo, siguro alam ko kung nasaan siya. Kaso nga lang, sekretary lang niya ako. Asawa? In your dreams. Ang kapal ang mukha mo, ha? Ma'am, may kung... Ang sinabi ko kung hindi directly na asawa ang sabi ko. Whatever. Did he came today? No, ma'am. What? Opisina na to. He is supposed to be here. Hindi naman natin hawak ang buhay ni Sir, ma'am. Meron siyang sariling buhay after all, binata siya. Saan man siya punta, wala na tayo roon. Gets mo? Gusto niyang idagdag. Inis na inis si Mina. Mula kaninang umaga, hindi nga niya matawagan ang cellphone nito. Naka-off. Iritadong lumabas ng opisina ito. Gaga, ang pangit ng ugali mo. Ewan ko kung ano nagustuhan ni Sir sa kanya. Meron nga ba? Ano na, Tara? Honey? Tawag to tiya. Sinagot mo na ako kanina, di ba? Lalong hinigpitan ni Carlo ang pagkahawak sa palad ng dalaga. Para bang sinasabi nito, please, say yes. Ramdam ni Tara ang pinapahiwatig nito. Pero teka, hindi pa naman niya sinasagot ito. Hinalikan siya nito. Boyfriend na kaagad ito, ganun ba yon? At honey na ang tawag sa akin, pero gusto ko. Ano ba ito? Napapressure ako. Honey, kung gusto mong mag-isip muna between us, I gave you a time to think about it. Hala, mabuti pa nga. Nakakagulat kayo. Agad-agad may namuo na, sige na. Carlo, umuwi ka na para makapagpahinga na si Tara. Sige po, tiya. Bago siya tumayo, bye honey, see you tomorrow. Kahit nasa harapan niya ang tiya ni Tara, walang sabi-sabing sinakop niya ang labi ng dalaga. Hindi nakahuma si Tara, but her eyes suddenly closed. Nang patapos, halikan ni Carlo ang dalaga. Bye, take a rest honey. Kanina sa labi ang hinalikan niya, ngayon sa ulo naman. Napangiti ng lihim si Emily dahil sa kaswitan ng binata. Aalis na po ako, tiya. Mag-ingat ka sa daan. Tumango si Carlo. Dito tinungo na ang pinto. Pagkalabas sa pinto, napabuntong hininga ng malalim si Carlo, pero may ngiti sa kanyang labi. Pag-uwi ni Carlo sa kanyang bahay, nakasimangot na Mina ang nakita sa may gate. Binuksan niya ang gate gamit ang remote control pagpasok niya sa loob. Saan ka pa galing ha, Carlo? Kahit na gustong maging sweet ni Mina, iba ang lumalabas sa kanyang bibig. May inis ito. Tinignan ni Carlo ang dalaga. Ang pinakaayaw pa naman niya ay tatanungin kaagad-agad na hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay. Hindi lahat ng pupuntahan ko, Mina, ay kailangan kong sabihin sa'yo. You're not my wife. Hindi na itago ni Carlo ang pagkairita sa dalaga. I'm just asking, why are you so defensive? Yes, nagtatanong ka, but next time, asking me in a good way, okay?
Okay, fine. Sorry. Kanina pa kasi kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot and then suddenly your phone is off. That makes me so mad. Why are you here, Mina? Kailangan mo pa bang tanungin yan? I'm your girlfriend. Ewan pa ni Carlo, bigla na lang nagbago ang damdamin sa dalaga. Mali ito sa sinabing girlfriend niya. They are only partners in bed. Yun lang, wala nang iba. At gusto niyang sabihin sa dalaga na no, hindi kita girlfriend. I never said like, I like you. Pero ayaw niyang masaktan ito. Well, baka makakuha siya ng magandang tiyempo para masabing wala silang relasyon. Bakit natahimik ka? Something wrong? Nothing. Tinungo na niya ang bahay. Nakasunod naman si Mina sa binata. Iba ang kanyang nasa isip ngayon. She felt it. Ibang Carlo ang nasa harapan niya. Dati kasi pagkakita sa kanya, nakangiti ito. Now, seryoso ang muka. Para bang ayaw siyang makita nito. Nararamdaman ko, may itinatago ka sa akin. Kay tamlay mo po ah. Para bang may iba kang babae. I will find out who is she. Pagpasok nila sa loob, biglang niyakap ni Mina si Carlo sa likuran nito. Carlo, I miss you. Napapikit si Carlo. Gusto niya maramdaman na kahit papaano, may pintig ang puso niya para sa dalaga. Pero wala. Empty, kumbaga. Kahit na iyon, libog niya sa para rito tuwing naglalambing para sa mainit nilang tagpo na wala na rin. He knows why because of Tara. Talagang natagpuan na niya ang pag-ibig para rito. Mina, let me go. Para ka naman. Maanod niyang paksi niya. Sabay kala sa kamay nito. Takang-taka si Mina. Dati hindi ganito ang binata sa kanya. Umiikot pa nga ito paharap sa kanya and then kiss her so hard. At may panggigigil pa. Now, he's so cool. What's wrong with you? Why are you like that? Nothing's wrong with me, Mina. Pagod lang ako. I'm so busy this day. Sa narinig ni Mina para siyang tigring anumang minuto magwawala na. Busy? Come on! You are not! Napataas na ng boses nito. Humarap sa dalaga si Carlo. Go home, Mina. Malumanay na taboy sa dalaga. Bakit ka ganyan ha? May babae kang bago? You're acting like my wife again, Mina. But you are not. Please go home now. Tell me, ang babaeng nakasayaw mo ba sa Binondo ha? Ayaw paawat nito. Gusto mong malaman? Mabuti pa nga para matigil ka. Yes, kaya nga I said tell me. Nangahamon na sabi niya. Okay, yes. She's the one and I love her. What? You heard it so clearly, Mina. Hindi ka naman bingi, di ba? Nagsisinungaling ka lang. I'm not lying for what? Kilala mo ako, Mina. Kung ano ang sinasabi ko ay totoo, hindi ko na kailangan pang magsinungaling. I do not believe this. Yes, I know you. Ikaw ang taong hindi nagmamahal na ganun-ganun na lang. Lalo pa, at you do not know her well. Yes, tama ka. I thought that too, but I was wrong. Pag puso na pala ang nasasangkot, ganun-ganun din ako kung magmahal. Mina? Wow ha? Ako na matagal mo na nakasama, you never said you love me. Because I never feel that, Mina. Nag-iba ang templada ng mukha ni Mina sa narinig. Pakiramdam niya para na siyang tigre na anumang sandali mananakmal na. Damn you! Kanyang bulalas. Said it, whatever you want, Mina. I don't mind it. I'm sorry if I hurt you. Nagpakatotoo lamang ako sa aking sarili. Pinagduroan mo lang ako. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan ito because Carlo knows she's a fighter. No, Mina. Sa umpisa pa lang alam mo na, di ba? Walang tayo. Pareho lamang na iniibsan natin ang init ng ating katawan. You know that. Sa umpisa pa lang natin. I'm really, really sorry. No, I love you. Napatitig si Carlos sa dalaga. Pinakikiramdaman kung nagsasabi pa ito ng totoo. Pero kung totoo man, it is too late. Dahil natagpuan na niya ang babaeng nagpalukso sa kanyang puso. I never felt that you love me, Mina. Maybe yes, but you never saw me how do you love me. Now for us is over. Maging stick to one na ako. Really? I don't think so. Ikaw pa? I will change dahil sa kanya. Tama nga sabi nila, love can make you change. I do not believe you. Ipapakita ko sa iyo, Mina, na kaya ko. I will. How? Marry her? You cannot do that. Ikaw ang taong allergic sa salitang kasal. Nasabi ko na, I will change, di ba? Okay, fine. Do it. Pero kapag hindi mo nagawa, narito lang ako. Be your bed partner. Dahil pareho lang tayo na ayaw sa kasal. Good luck sa gagawin mo. Always remember, I'm here for you. Bago lumisan ng dalaga, isang halik ang iginawa nito kay Carlo. Halik na tila ba sinasabi na, hindi mo ako makakalimutan.
Nang wala na sa paningin ni Carlo ang dalaga, napabuntong hininga siya ng malalim at pakiramdam niya nabunutan siya ng tinik at sumilay ang matamis ng ngiti sa labi dahil wala nang hadlang sa kanila ni Tara. But he knows Mina. Ito ang taong ayaw mag-give up sa lahat ng gusto. Sana, totoo, ang sinabi mo Mina. Sana. Tinungo na niya ang silid upang magpahinga muna. Sa kotse ni Mina, "Ah! I hate you! I hate you!" Sigaw nito at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Kinaumagahan, gaya ng sinabi ni Carlo sa magtiya na pwede silang hindi magbukas muna. Kung kaya't kampanteng naglilinis ng bahay si Emily at hinayaan ang pamangkin na matulog. Pero dahil sanay si Tara na magising ng maaga, "Tiya, ako na po diyan. Kay aga mo naman Tara, matulog ka ulit kung gusto mo. Tiya, ganitong oras naman tayo nagigising, 'di ba?" "Oo, pero hindi naman tayo magbubukas ngayon. Day off ba?" Napangiti si Tara. Ngayon lang ginawa ng tiya ito. Day off? Kung ganun lalabas tayo, tiya? Pwede rin. Saan mo ba gustong pumunta, ha? Napaisip si Tara. Matagal na rin siyang hindi namamasyal mula nang tumutulong siya sa pwesto ng tiyahin. "Tiya, sa MOA." "Oo siya, para makabili tayo ng damit mo. Tulungan na kita, tiya, para mabilis matapos. Mabuti pa nga." Masiglang nagtulong ang magtiya sa paglilinis sa araw na iyon. Sa umaga ring iyon, dumalaw ang ina ni Carlos sa kanya. "Iho, may pupuntahan ka ba ngayon?" "This afternoon wala, pero tonight may gala party akong dadaluhan." "Why, Mommy?" "Okay, good. Pwede ka pala ngayon." Naging maaliwalas ang mukha ng ginang. "Pwede saan ba, Mommy?" Gustong kumunot ang noo ni Carlo, pero ayaw niyang ipakita sa ina. "Ano pa ba? Shopping, iho. Please come with me. Ngayon lang naman ito, di ba? Kahit kailan hindi pa kita nakasama mag-window shopping." Gustong magpahinga ni Carlo dahil mamaya may party nga pero hindi naman siya makatanggi sa ina. Gaya ng sabi nito ngayon na ngayon lang siya humiling na samahan ito. "Okay, Mommy. Saan ba tayo?" "Oh, thank you, my son. I'm so lucky today because I have a handsome driver and bodyguard as well." Biro nito. "Oh yeah, I am proud to be your driver and bodyguard today, my beautiful mother." "Oh, nang bola ka pa, iho." Makikita sa mukha ng ina ni Carlo ang saya. "I'm not, Mommy. Sabi mo nga handsome ako. Saan pa ba ako magmamana? To you, right?" "Whatever, iho. So, tara na?" Gusto pa sanang palitan ni Carlo ang damit. Naka-khaki pants at white t-shirt lamang siya. Sa nakikita niya sa ina na ready na. "Sure, Mommy." Kanyang tugon. Mall of Asia. Makikita sa mukha ni Tara ang saya. Tila bata na napagbigyan sa gusto. "May nakita ka na bang nagustuhan mo, Tara?" "Tiya, ang mamahal naman pala ng mga damit dito." "Saan mo naman gusto? Sa ukay-ukay?" "Pwede." Sige na nga, mura naman doon." "Okay naman ang ukay-ukay, tiya. Maganda rin." "Sus, sige na, tumingin ka na rin. Para pag niyaya ka ni Carlo may maisusuot ka. Teka, di ba, pinaalam ka na niya mamayang gabi? Isasama ka sa party." "Opo, tiya. Ganun naman pala. Ano pa ang hinihintay mo? Hala, pumili ka na." Pagtataboy niya sa pamangkin. "Sige po, tiya. Hanap ako ng mura lang." Napailing si Emily sa sinabi ng pamangkin. "O siya, ikaw ang bahala. Doon muna ako sa mga sapatos. Pagtapos ka na, sumunod ka, ha?" "Sige po, tiya." Sunod-sunod lang naman si Carlos sa ina. "Iho, sa party na dadaluhan mo mamaya, sino sa mga woman mo ang iyong isasama?" Kilala siya ng ina kaya ganon ang tanong nito. "Meron, Mami, pero isa lang ang woman ko ngayon." Taas ang kilay ng inang humarap sa kanya dahil hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. "Oh, really?" "Mommy, ang kilay mo, put it down. Para kang terror teacher niyan." "I heard something new for you, iho." "What is new, Mommy?" "That isa lang? Well, who is that woman? Kilala ko ba siya?" "No, Mommy. She's a simple lady that I met." Habang nagsasalita si Carlo, there is a spark on his eyes. Kitang-kita ito ng ina at napangiti ang ginang. Saka na natin siya pag-usapan, dyan muna ako." "Gusto mo ba akong samahan, iho?" May tinuro ito. "Mommy, for a ladies lamang ang shop na yan." "Iho, ang gusto ko ikaw ang pipili ng isusuot ko sa party rin na dadaluhan ko." "I thought, Mommy, pag dumadalo ka sa mga party nagpapahati ka ng gown mo sa kakilalang designer. Ngayon, bibili ka?" Biglaan kasi, iho. Ura-urada ba na nag-iimbita siya? Hindi naman ako makahindi because she's my amiga."
Okay, mommy. Just take a look. I'll look around naman kung may makita akong magugustuhan ko. Tumango ang ginang, ganun na nga ang ginawa nila. Ang mahal naman. Tama nga si Tia, sa okay-okay na lang kami. Pabulong-bulong ni Tara matapos siyang tignan ng mga tag price. Patingin-tingin naman si Carlo sa mga stall na may makita siyang babaeng nakatingin sa isang damit. Napakunot noo siya dahil parang pamilyar sa kanya ito. Siya nga ba yun? Dahil curious si Carlo, umikot siya para makita ang mukha ng babae para makasigurado din na makita ito, napangiti siya bigla. The woman he loved nga ito. Pangiwi-ngiwi si Tara na makita ulit ang tag price ng damit. Natatawa si Carlo sa itsura ng dalaga. Maganda nga kaso mahal talaga. Kahit na may pambili ako, never kong bibili nito. Ay, makalabas na nga rito. Nilapitan naman ni Carlo ang isang sales lady. Meron siyang sinabi. Tumango naman ito at kaagad na nilapitan si Tara na paalis na. Ma'am, do you like that dress? Turo nito sa damit na tinignan niya. Ngumiti lang si Tara. Ayaw naman niyang sabihing oo dahil hindi niya bibili nito kahit na gustong gusto pa niya. Ma'am, pwede mong isukat. Nako, hindi na. Baka masira ko pa. Winagayway pa niya ang dalawang kamay sa pagtanggi. Ngumiti ang sales lady. Kinuha nito ang damit at ibinigay kay Tara. Nagtaka naman si Tara. Miss, salamat ha, pero hindi ko ito kukunin. You like that dress, right, honey? Biglang sabat ni Carlo mula sa likuran ni Tara. Kumabog kaagad ang dibdib ni Tara. She knows that voice at automatiko siyang napaharap dito. Carlo? Yes, honey. Malambing niyang tugon. Anong ginagawa mo rito? I'm with my mother. Kumabog lalo ang dibdib ni Tara. Ganun ba? Maiwan na kita, Carlo. Si Tia baka hinahanap na niya ako. Sa isip niya baka magkita sila ng ina nito. Hindi pa kaya siya handa. Pahakbang pa lang si Tara nang pigilan siya ni Carlo at hinawakan ang kanyang braso. Not so too fast, honey. Hindi mawawala si Tia. Pero Carlo, ang ina ni Carlo, kanina pa pala ito nakatingin sa kanila. Nang hindi nakatiis lumapit sa dalawa. Iho, who's she? Sabay silang napatingin sa ginang. Dumagundong ang dibdib ni Tara. Sa tingin kasi niya, masungit ang ina ni Carlo. Well, sa tindig at itsura nito, very smart and sophisticated. Oh, Mommy, you are here. By the way, meet Tara. And honey, meet my beautiful mother. Walang pakundangan na pinakilala niya sa ina ang dalaga. Overwhelming ang pakiramdam ni Tara sa tinura ni Carlo. Any moment, aagos na ang kanyang luha. Talaga yatang seryoso ito sa kanya. Whoa! Iho, she's the one that you told me just now? May excitement sa boses nito. Yes, mommy. My honey. Niyaka pa ni Carlo ang dalaga. Doon na nalaglag ang kinikimkim na luha ni Tara. Iho, you make her crying. Lumapit ang ginang. Hinaplos-saplos ang likod ni Tara. Well, I understand why. Kahit ako, I will cry too. I can say now na mahal ka ng anak ko. Gustong humagulgol ng malakas ni Tara. Siyempre, hindi niya magawa kagad. Kaya napakagatlabi na lang siya para hindi humalpas ito. At sino ba naman ang hindi magsasabing she's a very lucky lady? At mga tao sa paligid nila nakangiti lalo na ang mga employees ng shop na ngayon ay sila'y nakasaksi ng ganong tagpo. Pahikbi-hikbi na lang si Tara. Hiyang-hiya siya lalo pat nasa harapan niya ang ina ni Carlo. Ngayon niya napatunayan na minsan mali pala nakikita ng mata. Kanina nang hawakan nito ang kanyang likuran, ramdam niya na mabait ito. Are you okay now, Iha? Nahihiya siyang sumagot sa ginang. Tango ang kanyang tugon. Mommy, nahihiya siya sa'yo. I feel it. It is okay. I understand naman, Iho. Unexpected na mag-meet kami. So, Mommy, may nakita ka na bang dress mo? Wala pa nga, Iho. How about, kakain muna tayo, then we buy your dress, Mommy. Mabuti pa nga, Iho, para naman makakwentuhan ko si Tara. Okay lang ba sa'yo, Iha? Doon na ngumiti si Tara. Opo, kiming tugon niya. Oh, lovely smile, Iha. Puri ng ginang. Salamat po. You're welcome, Iha. So let's go. Sinanyasan naman ni Carlo ang sales lady na ibalot ang damit at babalikan niya ito. Nakangiting tumango ito. Tamang paglabas nila, siya rin ang bungad ng tiya ni Tara na makita sila. Malalaki ang hakbang na lumapit sa kanila. May pagtatakang tumingin si Emily kay Carlo. Magandang araw, tiya. Bati ni Carlo. Ganon din sa'yo, Carlo. Tara, kanina pa kita hinahanap. At bakit magkasama kayo? Tiya, mamaya na kayo mag-usap ni Tara. By the way po, meet my mother. Tiya, sa nakitang itsura ni Emily sa ina ni Carlo, nanliit siya. Hi, nice to meet you. I'm Cecilia. Emily na lang, ma'am.
Nice to meet you again, Emily. Lumapit ang ginang at bineso ito. Walang masabi si Emily. First time niyang may gumawa nito sa kanya. At alam din niya na pangmayaman ang ganong pagbati. Sa isang mamahaling restaurant sa mall sila pumasok. Unang pagkikita nila pero pakiramdam ni Tara, welcome siya sa ina ni Carlo. At sa tingin nito, hindi ito mata pobre, kaya ng ibang mayayaman. O kaya ang gusto rin sa anak iyong kagaya nilang marangya ang buhay. Isang masayang lunch ang namagitan kina Tara at Carlo kasama ang tiya at ang ina ng binata. Ika nga everything settled. Boto ang isa't isa sa kanila, kahit na lupa at langit pa ang namamagitan sa dalawa. Ang mahalaga ay ang sumibol na wagas na pag-ibig sa kanilang puso. Habang kumakain ng dessert ang tatlong babae, nagpaalam si Carlo. Mga magagandang binibini, maiwan ko muna kayo sandali. Napapatingin ng tatlo kay Carlo na tumayo. Ang ina ang nagtanong, saan ka naman pupunta, Carlo? May kukunin lang ako, mami. Tama lang, pagbalik ko tapos na rin kayong kumain ng dessert. Okay, iho, huwag ka lang magtagal ha. No, mommy, my honey are here. Nakangiti niyang sabi, good boy. Ngiti-ngiti naman ang ginang. Tia, honey, I'll be back, okay? Tango ang tugon nilang dalawa. Nang wala si Carlo, Iha, my son is really in love with you. At ngayon ko lang siya nakitang ganiyang kasaya because of you. Sa totoo lang po, minsan iniisip ko na parang pinaglalaroan lang niya ako o pastime lang ba kasi edukado siyang tao at sasabihin sana ni Tara na may babaeng kasama rin ito na tulad ni Carlo na edukada. Hindi na lang niya sinabi. Ano yan, Iha? May ibig kang sabihin sa sentence na ito? Napatingin si Tara sa tiyahin. Tumango ito sa kanya. Ibig sabihin sumasang-ayon sa nais niyang sabihin. At meron siyang kasamang babae nung nakita kami sa Obando. Woman? Sino? Iniisip ni Tara kung ano ang pangalan nito. Narinig naman niya ito mula kay Carlo. Si Mina. Sabat ni Emily. Mina? Yeah, I know her. Nang lumo si Tara kahit pala ang ginang, kilala ito. Tamang papalapit na si Carlo sa tatlong babae kaya dinig niya ang pangalan ni Mina. Why I heard Mina's name? What about her? Sabat niya sabay upo. Iho, your honey. I think she's jealous to Mina. It is okay, mommy. Well, dyan makikita na mahal ako ng honey ko. Ngiti-ngiti si Carlo. Gusto niyang huliin ang damdamin ng dalaga para sa kanya. Well, I am agree with you, Iho. Napatingin si Tara sa tiya na nakangiti rin ito. So, may bibilhin pa ba kayo? Ako? Hindi na ako bibili ng dress ko, iho. Titingin na lang ako sa bahay. I think I have a new in my cabinet. Habang nasa sasakyan sila, walang imik si Tara at Carlo. Pero ang dalawa sa backseat, walang tigil sa kwentuhan para bang close sa isa't isa. Nang makarating sila sa bahay, pinagbuksan ni Carlo ang magtiyan ng pinto. Salamat ng marami, Carlo. Walang anuman, tiya. Hinarap ni Carlo ang dalaga. Salamat din. Salamat lang ba, honey? Ha? Ano pa ba? Call me honey too. Okay na ako. Ha? You do not love me, do you? Napatingin lang si Tara sa binata. I love you, syempre. Ito ang nais niyang isagot. Pero sa kanyang isip lang. Tara, mauna na ako sa loob. Paalam ni Emily para may privacy ang dalawa. Ang ina naman ni Carlo, abala ito sa cellphone na may kausap. Tara, do not hide it your feeling. Please let me know. If you say no, wala naman akong magagawa. I will respect it. If you say yes, ipapakita ko sa iyo kung papaano magmahal ang isang Carlo. Hindi ka magsisisi. Pakiramdam ni Tara, nakatungtong siya sa ulap sa tinura nito sa kanya. At biglang nabuksan ang puso. Talaga? Yes. Kikibot-kibot ng umiti ang labi ni Tara. Sige, kumunot ang noo ni Carlo sa tugon niyang sige. Sige, men, mahal mo ko? Nahihiyang aminin ni Tara ang damdamin. Ewan ko sa'yo, naiinip na ang mami mo, aakit na rin ako sa bahay. Pero hindi papayag si Carlo na walang mangyari. Ikinawit niya ang braso sa baywang ng dalaga. Ay, Carlo, ano ba? Tell me, what sige? Hindi kita bibitawan kahit hanggang bukas pa tayong ganito. Carlo naman, tell me. Maligaw ka muna bago ko sabihing mahal kita. Dahil sa kanyang sinabi, niyakap siya nito. Honey, you said it. Huh? Wala naman akong sinabi Meron. Okay, liligawan kita, honey. You make me happy. I love you. Sa kanyang tuwa, hindi napigilan ni Carlo ang kanyang sarili. Sinakop niya ang labi ni Tara. Tuwang-tuwa ang mommy ni Carlo na nakatingin sa kanila. Ganon din si Emily.
Ipinagkanulo naman siya ng kanyang damdamin, kusang gumalaw ang labi ni Tara to kiss him back. Nagtagal na 5 minuto ang halikan nila. Wala nang pakialam si Tara sa mga chismosang makakakita sa kanila. When the kiss ended, "I love you, honey." Kay tamis na saad ni Carlo, dikta ng puso, "I love you too." Naisiwalat na niya. Yes! Niyakap ng mahigpit ni Carlo ang dalaga. Sige na, naiinip na yata ang mommy mo. Okay, bye. But see you later. Oh, wait a minute, honey. Tinungo ni Carlo ang likod ng kanyang kotse, may kinuha ito at bumalik kay Tara. For you, honey. Ano to? Tingnan mo na lang sa loob ng bahay ninyo. Sige na, aalis na kami para makapagpahinga ka na. Before 7 p.m., narito na ako. Ingat ha. Of course, honey. Bye. Binaba naman ng ginang ang salamin ng bintana para magpaalam sa dalaga. Iha, see you again, okay? Bye! Kumaway pa ito. Nakangiting tumango si Tara sa ginang. Saka pa lang pumasok sa loob si Tara nang wala na sa paningin ng kotse ni Carlo. Abot tenga ang kanyang ngiti. Good evening, ladies and gentlemen. May I take your attention, please? Umaligaw-gaw na anunsyo ni Stevia. Nabaling ang mga mata ng mga bisita kay Stevia. Tonight is a very important night because one of my favorite friend, Carlo, may sasabihin siyang isang mahalagang bagay. Naglakad siya patungo kina Carlo at Tara. Kakaiba naman na nararamdaman ni Tara. Nasa sense niya ang mangyayaring tumadagundong ang kanyang dibdib. Sa tingin niya may gagawin si Carlo. Paglapit ni Stevia, pinigay kaagad kay Carlo ang mikropono. Congratulations, both, anito. Sa sinabi ni Stevia, ang hinala ni Tara ay tama. Everyone, I will take this moment. Sana hindi kayo mainip. Do it, Carlo. We are excited to hear. Tugon naman ng mga tao. Sabi ko na nga ba eh. There is a marriage proposal. Shut up. Do you? Inis na inarapan pa ni Mina ito. Tara, honey, makinig ka sa akin. Until the end, okay? Para malaman ko anong plano ko dati. Please be understandable, okay? Promise me. Ano pa nga ba ang sasabihin ni Tara? Wala. Napatango na lang siya. Alam naman niya sa sarili na hindi siya sasaktan ni Carlo. I said to myself, na anak lang ang gusto ko. To be father without a mother. Para sa akin kasi, commitment to a lady is not cup of tea. So, ang naisip ko na maghahanap na lang ako ng babaeng handang magbigay sa akin ng anak na walang kapalit. But when I met her, ang plano ko, naglaho. Para bang nilipad ng bagyong Yolanda. She destroyed my mind about my plan. Lahat ng bagyo ay bumalik kung saan nanggaling. I thought, wow sa akin nila muli ang dating sirang ginawa niya. Pero hindi. Naisip ko na lang na hindi lang pala anak ang kailangan ko, kundi I need her into my life. Because I love her the first time I saw her dancing with me sa Obando. Yeah, pumunta ako sa Obando para magkaanak. Kasama ko si napahinto siya sa pagsasalita. You are, Mina? Tura ng mga kaibigan nito. Who else? What happens? Bakit ang babaeng iyan ang kasayaw ni Carlo? Shut up! Madiing sabi nito. Nakibit-balikat na lang ang mga kaibigan. No need to mention her. Pagpapatuloy ni Carlo. Sa pagpunta ko sa Obando, doon ko pala makikita ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Now, I believe na talagang may milagro sa lugar na yon dahil hindi lang anak ang binigay niya sa akin kundi the woman I love that I can spend until I got older. That is you, Tara. I love you. Alam ko hindi ka naniniwala but I will assure you. Mamahalin kita, no other woman involved for us. I ask you one thing, honey. Do you love me too? Umalpas ang luha ni Tara. Tango ang naging tugon niya. Tell me, honey. I want to hear it from your sweet lips. Pinunasan niya ang luhang umago sa pisngi ng dalaga. Ngiti-ngiti ang mga tao. Marami ang nagkakakilala kay Carlo. Hindi nila akalain na ganun ito kaseryoso pagdating sa pag-ibig. Ay, pag ako na yan, shit! I will shout na mahal ko siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mina sa kaibigan nagsalita. Do not give me that kind of look, Mina. Kung sa'yo, sinabi ni Carlo yan, you will say yes, right? Shut up, do you? You say so. Damhin ko na lang ang kilig sa kanilang dalawa. Honey, say it please. Oo, mahal kita. Dahil nahihiya si Tara, yumakap siya sa binata. Carlo hug her to na ngiti-ngiti. Kinuha ni Stevia ang microphone kay Carlo at nagsalita ito. Carlo, do it the highlight now. I'm so excited, you know.
Sumenias ng 5 minutes si Carlo para i-relax muna ang dalaga. Tumango naman si Stevia pero ang ginawa ng mga ito ay nagbilang. 5 minutes done. Time has come. Carlo? Kinalas ni Carlo sa pagyakap niya sa dalaga. Are you okay now, honey? Oo. Kiming tugon ni Tara. Dinukot ni Carlo ang kahitang nasa bulsa. He opened it. I do not see myself being a married man. Pero na dumating ka sa buhay ko, Tara, everything has changed. I started to build a happy family with you now, honey. Lumuhod siya. Will you marry me? Hindi akalain ni Tara na gagawin ito ni Carlo. Nanlambot ang kanyang kalamnan para maprotektahan ng sarili. Baka matumba siya. Lumuluhan na lumuhod rin ito. Say yes, honey. Oo, gusto kitang makasama habang buhay. Salamat at minahal mo ko. I love you. I love you so much, honey. Kanyang sinuot ang singsing. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao. Itinayo ni Carlo ang dalaga. From now on, you are mine, honey. Walang sino man na maaaring ilayo ka sa akin, soon to be my wife. Kiss! Sigaw ni Stevia. Kaagad na pinaunlakan ni Carlo ang mga tao. Sinakop na ang labi ng dalaga. They meant to be, Mina. Carlos, nor for you. But do not worry, someone will come to your life. Sabi nga nila, kung may aalis, may darating, right? Payo ng kaibigan. Hindi sumagot si Mina sa kaibigan. Nagmamadaling lumabas ito sa gala party. Sundan natin siya. Broken-hearted, kaya baka mapano. Let her. Mina knows how to handle her feelings. Siya pa? Halika kayo, batiin na lang natin ang dalawa. Tinungo ng tatlo sina Tara at Carlo. Nahihiyaman si Tara sa mga tao. Nakangiti na siyang humarap sa bawat bumabati sa kanila. Lutang ang kanyang pakiramdam sa tuwa. Tinignan niya si Carlo. Parang panaginip lang ang lahat pero totoo. Minahal ako ng isang Carlo. Sumilay ang matamis niyang hindi. Tamang napatingin sa kanya ang binata. Lovely smile, honey. Para sa iyo ang ngiti kong ito, honey. Pinasaya mo kaya ako. May diin ang honey niya. Muling niyakap ni Carlo ang dalaga. Me too, honey. Pinasaya mo ko. Mabilis ding namanhikan ng magulang ni Carlo sa bahay ng dalaga. Tuwang-tuwa naman ang mami at daddy ni Carlo dahil natagpuan na nito ang babaeng mamahalin. Hindi naman ang mga ito nakikialam sa magiging asawa ng anak. Importante sa mga ito, maging masaya ang kanilang anak at mahal ang bubuing pamilya. Mayaman man o mahirap, pantay ang tingin nila. Masaya naman ang tiya ni Tara kasi magkakaroon na ng maayos na buhay ang pamangkin. Matapos dinaos ang kasal, tuloy ang plano ng dalawa na magkaanak agad. Hindi naman nabigo ang dalawa. Makalipas lang ang buwan, buntis nga si Tara. Tuwang-tuwa si Carlo. Worth it daw ang pagsayaw niya sa ubando. Naniniwala siya na malakas ang pananalig niya. Wala namang masama ang sumubok. Wala namang mawawala. Ngayon, mahal na mahal nila. Mag-asawa ang munting anghel nila. Sana ay bigyan sila ng malulusog na pangangatawan at malayo sa anumang karamdaman. At dito na po nagtatapos ang kwentong ubando ni na Carlo at Tara sa kanilang nabuong pag-iibigan na suportado ng kanilang magulang. Hanggang sa muli pong kwento, mag-iingat po kayong lahat. Sa solid supporters, maraming salamat po.